Talagang todo kayod ako sa pagliban sa klase para mag-ehersisyo. Kahit pa sa mga babala ng guro na ako ay babagsak. At sa pakikipaghiwalay ng aking kasintahan na si Liruyan, wala akong pakialam. Dahil sa muli kong pagkabuhay, alam ko, na sa loob lamang ng isang buwan, ang buong mundo ay tutubuan ng iba't ibang devil fruits. Sa oras na yon, sinumang makakuha ng devil fruit, ay magkakaroon ng pambihirang lakas. Sa aking nakaraang buhay, kahit na nagkaroon ako ng pambihirang kakayahan, ako pa rin ay namatay sa gitna ng mga zombie dahil sa mahinang kakayahan ng prutas at hindi magandang kondisyon ng katawan. Namatay ng malagim sa gitna ng sangkawan ng mga zombie. Ngayon na ako'y muling nabuhay. Siyempre, gagamitin ko ang aking nalalaman sa hinaharap. Aalamin ang lahat ng maaari kong gamitin. Ayon sa aking pagkakaalam, may isang devil fruit noon sa aking nakaraang buhay na lumitaw malapit sa paaralan sa isang tindahan ng prutas na tinatawag na napakaganda mo. Ngunit hindi ko alam kung kailan eksaktong lumitaw ang devil fruit na ito. Kaya pagkatapos kong muling mabuhay, araw-araw akong pumupunta sa tindahan ng prutas na ito para bumili ng ilang prutas. Para tingnan kung lumitaw na ang devil fruit. Pagpasok sa tindahan, tulad ng dati, isa-isa kong nilibot ang buong lugar. Hindi pinalampas ang kahit isang prutas. Nang makarating ako sa lugar ng mga peach, biglang napansin ko ang dalawang kulay lilang maikling sanga. Inalis ko ang malaking grupo ng mga peach na nakatakip dito. Ang mismong katawan ng kulay lilang maikling sanga ay nakalantad sa aking harapan. Tama. Katulad ng prutas na nasa aking alaala. Ito ang devil fruit ni Kaido, ang isa sa mga emperor sa mundo ng One Piece. Ito ay naiulat sa hinaharap. Ang pinakamalakas na prutas na alam ang eksaktong lokasyon. Napakaganda. Tuwang-tuwa ako sa aking puso. Nagbayad ako at nagdala ng isang supot ng prutas. Pagkalabas ko ng tindahan, sinalubong ako ng isang lalaking medyo malaki ang katawan. Hindi nagtagal. Ang mukha sa aking nakaraang alaala ay sumabay sa mukha ng lalaki sa aking harapan. Ito pala ang gumamit ng Azure Dragon Fruit sa nakaraang buhay ko. Nagpasalamat ako sa aking sarili sa isip. Kung nagtagal pa ako ng isa pang hakbang, ang Azure Dragon Fruit ay mabibili na sana ng taong ito. Pagbalik sa dormitoryo, hindi na ako nag-atubili. Kinuha ko ang prutas at kinagat ito. Parang timba ng dumi na hinaluan ng septic tank, na pinahiran ng amag na basahan at isinubo. Halos masuka ako sa pagkadiri. Pero pinigilan ko ang pandidiri at nilunok ang laman ng prutas. Muli akong nagpakatatag. At isinubo ang natitirang balat, buto, dahon, at maikling lila na sanga. Matagal-tagal. Humina ako ng malalim. Naitanim na ang binhi ng himala. Hinihintay na lang ang pagdating ng himala. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking cellphone. At nagsimulang mag-browse ng mga maikling video at mga post sa forum. Nag-browse ulit ako sa iba't ibang platform ng maikling video at forum. At ipinasok ang isang sa search bar. Pinindot ang unang video. Mga bro, 6.66 milyong views, magkomento. Mga bro, 6.667 milyong views, Nakikita nyo ba itong Rumble Fruit? 6.667 milyong views, Ipinagbibili ko sa comment section. 6.66 milyong views, magkomento. Kung sino ang may pinakamataas na bid, sa kanya mapupunta. 6.661 milyong views, magkomento. Sinundan ni Wang Fei ng Ngi ang streamer, sinusundan ko rin, mapupunta ito sa may pinakamataas na bid. 6.66 milyong views, pagkakita ko, naakit ako. 6.666 milyong views, magkomento. Kahit na nakain ko na ang Azure Dragon Fruit, hindi ako pwedeng kumain ng pangalawa. 6.667 milyong views, magkomento. Kapag alam na ng lahat ang halaga ng devil fruit, 6.663 milyong views, magkomento. Sinundan ni Xiaopang ang streamer, sinusundan ko rin. Napakahirap makakuha ng ganyang prutas. 6.664 milyon views, magkomento. Ito ang pinakamahalagang resource sa pagpapalit. Kahit na hindi ipapalit, pwede kong ibigay sa mga magulang ko, o sa kapatid kong babae. O kaya naman, hindi naman imposible na kumain ng pangalawang devil fruit. Pero kailangan doon ng lakas. Swerteng dulot ng kapalaran at pagkakataon. Hindi ako nag-iwan ng komento sa comment section. Direkta akong nag-private message sa kulay dilaw na buhok na si Gao Gi Maozong. Maganda ang pagkakagawa ng prutas na to. Parang totoo. Kukunin ko na. Siguro alam mo rin. Ang mga tao sa comment section ay nanggugulo lang. Magkano ang gusto mo? Direkta mong sabihin. Kung reasonable, bibili ako agad. Bro, totoong devil fruit to. Hindi ba sobra kung hihingi ako ng 1 milyon? Kung totoo, bakit hindi mo kainin? Kung gusto mo talagang magbenta, basta normal na presyo lang. Kung hindi, ibablock na kita. Hindi. Hindi rin. 1,000, bentahan na.
Sa kondisyon ng figure mo na yan, sobrang taas na ng presyong yan. Akala ko makakakuha pa ako ng mas malaki. Pero okay na rin ang 1,000. Sapat na para magpakasaya ng ilang panahon. Agad na sagot ni Huang Mao, magbayad ka. Padadala ko sayo. Hindi ka naman negosyante. Kung nagbayad ako, paano kung hindi mo ipadala? Magbigay ka ng address. Pupuntahan kita para personal na magtransaksyon. Wala ring pakialam si Huang Mao. Personal, CJ. Anong gagawin niya na nakawan ako? Pagkatapos kong makuha ang address, mabilis akong nagmaneho. 2.5 oras, nakarating ako sa istasyon ng bus sa bayang sinabi ni Huang Mao. Ikaw ba yung bibili ng devil fruit? Magbigay ka ng payment code. Titignan ko lang kung totoo yung prutas, saka ako magbabayad. Bayad muna bago bigay. Bakit? Akala mo tatakbuhan kita? Teritoryo mo kaya ito? Naisip ni Huang Mao na tama rin. May pangalan din siya sa mundo ng mga sigarito. Kung hindi magbayad ang taong ito, isang tawag lang niya, darating agad ang mga kaibigan niya. Kinuha ko ang bag na hawak niya. Kinuha ko ang prutas sa loob. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sigurado akong totoong devil fruit ito. Agad kong iniskan at binayaran si Huang Mao ng 1,000. Dinala ko ang prutas at nagpatuloy pabalik sa eskwelahan ko. Kung hindi lang walang tren sa maliit na bayang ito, dito na sana ako sumakay pauwi. Pabalik sa daan. Binuksan ko ang cellphone ko at nag-scroll sa mga short video. Biglang may isang video ang nakaagaw ng pansin ko. Maraming pasyente ang biglang nawalan ng malay ngayong araw. Marami rin ang nagkaroon ng kakaibang mga batik sa katawan. Sabi ng mga eksperto, malaki ang posibilidad na ito ay isang bagong uri ng trangkaso. Nanawagan sa lahat na magsuot ng face mask. Gawin ang mga pag-iingat. Nang makita ko ang balitang ito, biglang kumabog ang dibdib ko. Pagkawala ng malay, maraming tao ang nagkaroon ng mga pantal sa katawan. Ito ang mga palatandaan ng pagputok ng katapusan ng mundo. Pagbalik sa dormitoryo, dinampot ko ang bagahe kong matagal nang nakahanda at akmang lalabas. Sa sandaling iyon, biglang may narinig akong sigaw mula sa likuran ko. Maraming tao ang bumagsak sa lupa, at nagsimulang magkaroon ng mga pantal sa kanilang katawan. Kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na presyon ang bumagsak. Naramdaman ng lahat ang bigat sa kanilang puso. Pagkatapos, ang lahat ng mga taong nawalan ng malay ay biglang nagbago. Lumabas ang mga mata ng mga taong ito. Ang mga kuko ay naging matulis at mahaba na parang mga hayop. Sila ay sumugod palabas ng mga silid tulad ng mga zombie. Hindi mabilang na mga estudyante ang tumatakbo palabas na umiiyak. At sa sandaling ito, naramdaman ko ang paggising ng isang kapangyarihan mula sa kaibuturan ng aking dugo. Ang kapangyarihang iyon ay marahas at malakas. Ito ang kapangyarihan ng devil fruit na kinain ko noon. Ang kapangyarihan ng Azure Dragon ay lumitaw sa aking katawan. Tumungala ako at umungol. Naglabas ng isang malakas na ungol ng dragon. Lumitaw ang asul na kaliskis ng dragon sa aking balat. Lumitaw ang sungay ng dragon sa aking ulo. Ang aking mga kamay at paa ay naging kuko ng dragon. Nagsimula akong maging isang dragon. Ang tagpong ito ng pagbabago. Agad na ikinagulat ng mga estudyante sa pasilyo. Akala nila ay naging halimaw din ako tulad ng mga zombie. Matapos maging isang anyong tao hayop, lumaki ang aking pangangatawan. Lakas, depensa, bilis. Ang kakayahan sa paggaling at iba pa ay lubhang napabuti. Sa sandaling ito, 2 zombie sa likuran ko ang sumugod at sinubukang kagatin ako. Inilabas ko ang aking kuko ng dragon at madaling itinapon ang 2. Isang zombie ang sumugod mula sa isa pang silid. Direkta akong bumuga ng mainit na hininga. Agad na nilamon ng nagbabagang apoy ang zombie sa harap ko. Ngunit pagkatapos ng isang hiningang iyon, agad kong naramdaman na bumaba ang lakas ko. Ang kakayahan ng devil fruit ay umaasa sa lakas ng katawan. Kahit na magkaroon ako ng haki sa hinaharap. Sa katunayan, lakas din ng katawan ang kinakailangan nito. Sa unang yugto ng Divine Grant, isa itong yugto ng pagpapalakas ng katawan. Hindi ako isang oni tulad ni Kaido. At wala rin akong katawan na tulad ng isang halimaw na si Kaido. Kaya kahit na makuha ko ang Azure Dragon Fruit, ang kapangyarihan na kaya kong ilabas ay hindi rin aabot sa kay Kaido. Kinuha ko ang isang baseball bat mula sa aking backpack. Ang baseball bat na ito ay espesyal kong ipinagawa na mas makapal at mas mabigat. Tamang-tama para sa pagpukpok ng ulo ng mga zombie. Iwinasiwas ko ang baseball bat, na may nakabalot na mga hibla ng kuryente. Kayang kontrolin ng Azure Dragon Fruit ang 3 natural na elemento ng hangin, apoy, at kuryente. Bagamat hindi kasing lakas ng isang natural na uri. Ngunit sapat na ito upang palakasin ang atake. Naghasik ako ng lagim sa pasilyo. Agad nitong nakuha ang atensyon ng ibang mga estudyante. Dahil din sa patuloy kong pagpatay sa mga zombie, ay nagbigay rin ng pagkakataon sa mga estudyanteng iyon na makahinga.
Ang baseball bat ko na may balot na kuryente ay talaga namang parang rumbling thunder. Kumbaga, ang mga zombie sa harap ko ay karaniwang isang palo lang ay patay agad. Ngunit hindi siya nagpakalunod sa kasiyahan ng pagpatay. Sa halip ay patuloy siyang lumalaban, habang mabilis na bumababa sa hagdan. Sa ngayon, may dalawang bagay na kailangang gawin ng madalian. Ang isa ay ang maghanap ng paraan para makauwi. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaan na muling apihin ang aking mga magulang at kapatid. Dahil kapag nakapatay ng 100 zombie ang isang tao, magbubukas ang Divine Grant Space. Sa oras na yon, makakapagpalit ako ng paraan ng pagsasanay ng 3 kulay ng haki mula roon. Para mapabilis ang pagpapabuti ng aking lakas. Kayang lumipad ng Azure Dragon. Ngunit sa lakas ko ngayon, hindi ko kayang tumagal hanggang makauwi ako sa pamamagitan ng paglipad. Sa daan, iwinasiwas ko ang bat na bakal na parang isang Azure Dragon War God. Walang makapigil. Maraming estudyante ang nagtipon sa likod ko. Gusto nilang sumunod sa akin para makaalis sa gusali. Ngunit ang hindi nila alam, na wala ng ligtas na lugar sa katapusan ng mundo. Ang pagtatago sa dormitoryo at pagsasara ng pinto ay maaaring magpahaba ng kanilang buhay. Pagkalabas ko ng gusali, kumipot ang mga mata ko. Ang sitwasyon sa ibaba ay nakakakilabot. Ang eskwelahang ito ay dating isang libingan ng mga walang pangalan. Maraming namatay dito noong panahon ng digmaang laban sa Hapon. Kumakalat ang sabi-sabi sa kampus na matindi ang masamang espiritu dito. Nagkasakit ang maraming tao dahil itinayo ang gusaling residential dito. Kalaunan, isang dalubhasa sa Feng Shui ang nagmungkahi na magtayo ng isang paaralan upang gamitin ang matinding sigla ng kabataan para pawiin ang masamang espiritu sa lugar na ito. Ngayon, ang mga katawan na naging buto na lamang sa impeksyon ng zombie virus ay isa-isang umaahon mula sa ilalim ng lupa. Sinasalakay ang bawat buhay na taong makita nila. Sino ang sasagip sa akin? Nagkagulo sa loob ng campus. Bawat isa ay nagtatakbuhan para iligtas ang kanilang buhay. Wala silang pakialam sa kanilang dinadaanan. Nagbabanggaan sa isa't isa. Ngunit wala akong pakialam sa kanila. Tinitignan ko ang direksyon ng gate ng paaralan at mabilis na tumatakbo. Maging mga zombie man sa daan o mga kalansay. Lahat sila ay pinapalo ko hanggang mabasag. Sa wakas, nang makarating ako sa gate ng paaralan, biglang tumigil ang aking katawan. Hindi lang ako. Lahat, kasama na ang mga zombie, ay tumigil sa kanilang kinatatayuan. Na para bang ang buong mundo ay pinindot ang pause button. Unang biyaya ng Diyos. Dumating ang Demon Fruits. Nagbukas ang Divine Gift Space. At pagkatapos, naramdaman ko na lamang na dumilim ang paningin ko. Nang magising ako muli, ay nasa isang kakaibang lugar na ako. Walang espasyo dito. Walang oras. Mayroon lamang 2 screen, isang malaki at isang maliit. Sa malaking screen ay may 4 na malalaking salita, Divine Gift Shop. Sa maliit na screen naman ay may 4 na salita, Personal Panel. Ang mga bagay na ito ay alam na alam ko na noong nakaraang buhay ko. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng isang hindi kilalang nilalang. Maaaring palitan ang mga kaukulang bagay sa pamamagitan ng mga puntos. Mayroong mga pamamaraan ng pagsasanay, mga kasanayan sa pakikipaglaban, mga kagamitan, mga gamot, at dahil ikaw ang unang nakapatay ng zombie na umabot sa 100 puntos. Makakatanggap ka ng Divine Gift Reward. Dahil din sa ikaw ay umabot sa 100 puntos sa loob ng 10 minuto ng pagdating ng apokalipse. Tataas ang antas ng Divine Gift Reward. Maaari kang pumili ng isa sa sumusunod na 3 gantimpala. Natigilan ako. Ito ang nilalaman na hindi ko naranasan sa nakaraang buhay ko. Gantimpala 1. Perpektong bunga. Gagawing perpekto ang kasalukuyan mong Azure Dragon Fruit. Ganap na alisin ang mga side effect ng Azure Dragon Fruit. Pagkatapos maalis ang mga side effect, hindi lamang nito papansinin ang Sea Prism Stone at ang pagpigil ng tubig dagat. Maaari ring kumain ng isa pang Devil Fruit nang hindi sumasabog ang katawan. Gantimpala 2. Henerasyong henyo ng haki. Hindi na kailangan ng mga puntos para palitan. Hindi na kailangan ng pagsasanay. Direktang gigisingin ang 3 uri ng haki. At kahit hindi kusang magsanay, ang 3 uri ng haki ay otomatiko ring lalago ng dahan-dahan. Kung kusang magsanay, kung gayon ang bilis ng iyong pagsasanay ng 3 uri ng haki ay tataas ng doble. Gantimpala 3. Baguhang artifact. Maaari kang makakuha ng isang customized na uri ng armas. Ang armas na ito ay nasa antas ng Supreme Grade Sword. At ang pinsalang dulot ng armas na ito sa mga zombie ay dodoblehin. Bunga. Haki. Armas. Pumili ng isa sa 3. Ang isa sa 3 ay maaaring agad na mapataas ang kapangyarihan sa labanan. Ang 2 ay maaaring dahan-dahang mapataas ang kapangyarihan sa labanan.
Ngunit ang limitasyon ay magiging mas mataas. Batay sa aking nakaraang buhay na karanasan sa pagkuha ng pangalawang divine gift. Kahit man lang sa panahong iyon, hindi pa rin lipas ang haki. Habang nag-aalangan ako, bigla kong naalala ang mahalagang aral ni Master Kai. Ang haki ang siyang pinakaugat. Roger Shanks, wala ring devil fruit ability si Garp. Hindi ba't naging mga walang kapantay na malalakas pa rin sila? Kahit na si Master Kai para sa paghahangad ng pagpapabuti ng haki, hindi rin niya masyadong napagbuti ang kanyang bunga. Nang labanan si Wang Lofei, hindi man lang siya nagising. Pumili ng dalawa, henerasyong henyo ng haki. Hindi na ako nag-alangan. Ang kakayahan ay nasa husay, hindi sa dami. Gaano kalakas ang Azure Dragon Fruit? Depende sa kung gaano kalakas ang iyong pangangatawan. Hindi na madali ang mapaunlad ang isang bunga hanggang sa limitasyon nito. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ako ng biglaang pagkaunawa. Direkta akong nagising sa tatlong uri ng haki. Isang itim at mahinang haki ang bumalot sa aking kamao. Ito ang armament haki. Kasunod nito, gumamit muli ako ng 10 puntos upang palitan ang 5 piraso ng Shui Mate. Ito ay pagkain na mabilis na nagpapanumbalik ng enerhiya. Nagbibigay daan ito sa akin na magpatuloy ng mas matagal sa labanan. Ang personal na panel ay hindi lamang nagbibigay ng personal na katangian. Ito rin ay isang tool sa komunikasyon. Kapag nasira ang pag-unlad ng sibilisasyon ng tao sa pagtatapos ng mundo, lahat ay umaasa sa funksyon ng komunikasyon ng personal na panel upang manatiling konektado. At ito ay napaka-user-friendly at nagbibigay ng maraming channel. Sa sandaling ito, maraming tao na ang nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Malapit nang matapos ang spatial stagnation, maaari kang malayang pumasok sa God-given space sa hinaharap. Nakaramdam ako ng kadiliman sa harap ng aking mga mata. Nang muli akong magising, ang aking kamalayan ay bumalik sa aking katawan. Ang paligid ay walang katapusang mga zombie. At ang mga mag-aaral at guro ay naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Isinuksok ko ang isang piraso ng Shui Mate sa aking bibig. Habang kinakain ito ng mabilis, nagpatuloy akong sumugod palabas ng gate ng paaralan. Bigla akong nakaramdam ng isang bagay. Agad kong iniwas ang aking posisyon. Sa lugar kung saan ako nakatayo kanina, may isang kamay ng kalansay na lumabas. Ito ang observation haki. Ang baseball bat na nababalot ng kuryente ay mabilis na kumilos. Pinatay ang ilang zombie na sumugod. Pagkatapos, nagbalik ako sa anyong tao. Direkta akong sumakay sa kotse. At nagmaneho ng buong lakas palabas ng lungsod. Ang mga sasakyan na tumatakas sa daan ay walang tigil. Akala nila sumiklab ang mga zombie sa lungsod. Gusto nilang tumakas sa mga lugar na may kaunting tao upang mabuhay. Ngunit, walang isang pulgadang malinis na lupa sa mundong ito. Nagpapatugtog pa rin ng radyo sa kotse. Ito ay isang pambansang emergency notice. Huwag magpanik ang lahat. Manatili sa bahay, isara ng mahusay ang mga pinto at bintana. Kumilos na ang ating mga tropa. Gumagawa rin ang ating biological laboratory ng panlunas. Mangyaring panatilihin ang kaayusan. Huwag magkagulo. Ang unang alon ng zombie virus ay kumakalat sa hangin. Ang mga mahihina ang resistensya ay mahahawa. Kaya't ang mga ospital at mga tahanan ng mga matatanda ang madalas na pinagmumulan ng impeksyon. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, ang pangunahing paraan ng pagkalat ng zombie virus ay sa pamamagitan ng pagkakagat, paglipat sa pamamagitan ng dugo. Sa ganitong sitwasyon, ang mga sundalo na may pinakamagandang pangangatawan ay may napakababang tsansa na mahawa. Kaya't pagdating ng katapusan ng mundo, ang militar ay may magagawa pa rin. Ngunit alam ko na hindi ito magtatagal. Kung gustong lipulin ng militar ang mga zombie, kailangan nilang gumamit ng mga baril at iba pang modernong armas. Ngunit sa ganitong paraan, hindi sila makakakuha ng puntos. Kung walang puntos, hindi sila lalakas. Kapag ang mga zombie ay patuloy na lumalakas, at hindi na natatakot sa mga normal na armas, ang militar ay lalong manghihina. Ang pagbagsak ng kaayusan ng lipunan ay mas bibilis. Kaya, ang tanging pag-asa ngayon ay ang pagkakaisa ng lahat laban sa zombie. Makipaglaban sa mga zombie. Ito ay isang kompetisyon ng kaligtasan ng mga pinakamalakas. Mabilis na umaandar ang sasakyan. Kahit na may mga zombie na humaharang sa daan, pinipili kong bumangga ng walang awa. Bigla, tumunog ang cellphone. Pagkasagot ko ng telepono, narinig ko ang nag-aalala at natatakot na boses ng aking kapatid. Kuya, nasaan ka? Maraming zombie sa labas. Nakakatakot. Okay lang ako. Kamusta ka? Okay lang ba sina mama at papa? Sumunod si mama sa sinabi mo. Nag-leave ng maaga at sinundo ako pauwi. Nasa ospital pa si papa. Sabi niya, nilock niya ang kanyang opisina. Okay lang daw siya pansamantala. Kuya, ang galing mo talaga. Kung hindi mo pinilit si mama na mag-leave, baka patay na kami ngayon sa labas.
Si EU ay nagtataka sa loob ng isang buwan. Araw-araw, bumibili si kuya ng maraming gamit para sa bahay. Hindi man lang sila nagtatanong. Hindi ko rin alam kung saan galing ang napakarami niyang pera. Ako naman, syempre, walang pera. Hindi rin sapat ang isang buwan para kumita ng pera. Pero dahil malapit na ang katapusan ng mundo, wala na akong dapat ikatakot. Inutang ko na lahat ng platform. Kung hindi lang dahil hindi ko maipapaliwanag sa mga magulang ko, baka pati bahay isanla ko na. Pero dahil mayroon akong God-given space, hindi na kailangan mag-imbak ng sobrang daming gamit. Ito ay para lang sa emergency. Nag-uusap pa lang kami. Isang mamahaling sasakyan sa harap ang tumagilid para iwasan ang biglaang paglitaw ng zombie. Direkta itong nagdulot ng isang sunod-sunod na aksidente. Maraming sasakyan ang bumangga. At nawasak at namatay ang mga tao. Matagal ko nang nahulaan ang ganitong eksena. Ngayon, huli na para huminto. Inabot ko ang bag at baseball bat. Direkta akong naging Azure Dragon. Sinira ang bubong ng kotse at lumipad sa langit. Buong katawan ko ay tinangay ng alapaap. Ang Azure Dragon ay mabilis na umakyat. Namangha ang lahat ng tao sa daan sa kamangha-manghang pangyayari. Ito ay nagpalala pa sa matinding aksidente. At nagpalaki pa nito. Wala akong oras para pansinin ang magulong eksena ng aksidente sa ibaba. Pumasok ako sa mga ulap. Diretso akong lumipad patungo sa aking direksyon. Paminsan-minsan, kumukuha ako ng shui-shui mate mula sa bag para magdagdag ng lakas. Hindi pa ako makakalipad ng matagal ngayon. Sa wakas, nang maubos ang lahat ng shui-shui mate, bumaba na rin ako mula sa himpapawid. At bumalik sa anyong tao. Tiningnan ko ang paligid. Wala akong nakitang zombie. Mabilis akong pumasok sa God-given space. Muling bumili ng 5 piraso ng shui-shui mate. At inilagay ang lahat sa bag. Sa loob ng bag na yon, ang 5 piraso lang na ito ng shui-shui mate. At isang rumble-rumble fruit. Kumain ako ng 1 piraso ng shui-shui mate. Hindi na ako muling lumipad. Kahit na nakakapagdagdag ng lakas ang shui-shui mate. Ngunit kung patuloy na umaasa dito para makabawi, ang pagkaubos ng lakas ay mas bibilis. At ang pagod ng isip ay hindi mapunan. Binuksan ang mapa at tiningnan. Kailangan kong humanap ngayon ng isang highway. At manghijak ng isang sasakyan. Matapos matunton ang direksyon, muling nagbagong anyo bilang isang Azure Dragon. Sa pagkakataong ito, 10 minuto lamang ako lumipad. Natanaw ko sa ibaba ang isang highway, kung saan maraming sasakyan ang mabilis na bumabaybay. At ang hahanapin ko ay isang matibay na rege. Sa daloy ng mga sasakyan sa ibaba, marami ang nakakita sa lumilipad na Azure Dragon sa himpapawid. Agad may kumuha ng video gamit ang cellphone. At i-upload sa communication channel ng Divine Gift Space. Mga pamilya, nakakita ako ng dragon. Isang malaking Azure Dragon. Siguro mga halos 100 metro ang haba. Sa ilalim ng videong ito, agad may nag-comment. Siguro ay ang Azure Dragon Fruit ni Kaido ito. Hindi ko alam kung sino ang sinuwerte na makakuha ng ganitong kalakas na mythical zone. Dati akong nakakuha ng Rumble Fruit. Pero akala ko peke. Kaya ibinenta ko na lang. Isang totoong Devil Fruit. At isa pang kakaibang natural type na Rumble Fruit. Ibinenta niya sa halagang 1,000. Gusto na ngayon ni Huang Mao na saktan ang sarili. Sa himpapawid ng highway mula Jiezhou patungo sa Yuzhou, ako na nagbagong anyo bilang Azure Dragon. Sa wakas ay natagpuan ng isang SE na mukhang matibay. Nang magbabalak na akong bumaba para makisakay, biglang napansin ng sulok ng aking mata ang isang malabong liwanag na sumisinag sa isang malaking puno sa tabi ng highway. May bahagyang kaba akong naramdaman. Bumaba ako patungo sa puno. Ngunit sa sumunod na segundo, isang matinding pakiramdam ng panganib ang biglang sumalakay. Nakita ko na sa tuktok ng puno ng alamo na hindi nagbubunga. May nakasabit na bunga sa loob ng siksik na mga sanga. Ang bunga na ito ay hugis mais. Kulay ginto. At may kalakip na kulot na puting guhit. Isa itong bunga na hindi ko pa nakikita. Pero normal lang ito. Ang mga devil fruit sa panahon ng apocalypse ay mas marami kaysa sa mga. Sa mga ay ilan lamang. Ngunit ayon sa mga prutas na naitala noong nakaraang buhay ko, umaabot sa libo-libo. Siyempre, karamihan sa mga ito ay zone type. Hindi rin naman kakaunti ang mythical zone. Tutal, hindi mabilang ang mga alamat ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Ang bawat isa sa mga mythical na hayop, halimaw at bee, ay magiging isang bagong mythical zone. Ngunit kahit nakaraniwan ang mythical zone, karapat-dapat pa rin ito sa titulong pinakamalakas. Inabot ko ang dragon claw ko at kinuha ang prutas. Inilagay ko ito sa malaking bag sa likod ko. Kapag umabot na sa 1,000 ang aking puntos, maaari akong magbukas ng bagong pahintulot sa God-given space. Demon Fruit Appraisal. Sa ganitong paraan, maiiwasan kong kumain ng mga prutas na hindi ko gusto.
Siyempre, mahal ang appraisal fee. Ang bawat appraisal ay nagkakahalaga ng 1,000 puntos. Nang handa na akong habulin muli ang isi, isang malaking truck sa harap ang biglang tumagilid. 3 zombie ang umakyat mula sa truck. Sinimulan nilang harangan at atakihin ang mga sasakyang nakapaligid. Ngunit sino ang maglalakas loob na huminto sa oras na ito? Lahat sila ay inapakan ng gas at dumaan sa ibabaw ng mga zombie. Saka gumilid-gilid para subukang ihulog ang mga zombie. Ang ganitong pag-ugali ay direktang nagdulot ng sunod-sunod na aksidente. Sinulyapan ko ang bahagi na yon. Hindi ko pinansin. Sa halip, bumaba ako sa tabi ng tumagilid na truck. Nag-anyo akong tao hayop. Hinawakan ko ang tumagilid na bahagi nito. At buong lakas ko itong ibinalik sa dati. Ang lakas na ibinibigay ng Azure Dragon Fruit ay labis na nakakatakot. Pagkatapos ay pumasok ako sa truck. Diretso akong nagmaneho. Nang makarating ako sa lugar ng sunod-sunod na aksidente, muli akong nag-anyo bilang isang Dragon God. Inalis ko ang lahat ng mga labi ng sasakyan na nakaharang sa aking daan. Ang mga sasakyan sa likod ko ay dumaan sa daan na aking nilinis. Hindi nila sinasadyang sumunod sa akin. Nakita ko ang eksenang ito sa rearview mirror. Ngunit balewala. Kung gusto nilang sumunod, hayaan silang sumunod. Basta hindi nila maapektuhan ang aking aksyon. Madalas ang mga aksidente. Paminsan-minsan akong bumababa upang lutasin ang mga zombie at linisin ang kalsada. Basta protektahan mo ako. Bibigyan kita ng pera na hindi mauubos. Malaman ng katawan. Isang matabang, oily, nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ipinakita niya sa akin ang kanyang mapagbigay ng ngiti. Isang hakbang pa. Patay. Ang lalaking nasa edad ay natakot kaya't hindi niya napigilang lumuhod. Tila ba ang binatang naging dragon sa kanyang harapan ay ang pinakamataas sa langit at lupa. Ang mahinang kulay ng hari ay nagpatigil sa mga nagbabalak na lumapit at makipag-usap. Ngunit sa gitna ng panganib sa buhay at kamatayan, mayroon pa ring gustong sumugal para sa kanilang sarili. Isang magandang dilag na may kaakit-akit na itsura ang buong tapang na lumapit. Kahit na sa gitna ng pagbagsak ng mundo, nananatili siyang kaakit-akit sa kanyang pananamit. Kuya, pwede mo ba akong isama? Pwede mo sa akin gawin ang kahit ano. Ngunit ang ibinigay ko sa kanya ay isa pa ring malamig na umalis ka. Habang kakasimula ko palang alisin ang aking kakayahan para sumakay sa kotse, may isang matipunong lalaki ang lumapit sa likuran ko. Ginoo, handa akong maglingkod sa inyo. Nang makita niyang wala akong balak tumigil, dali-dali niyang ipinagbenta ang kanyang sarili sa pinakamabilis na paraan. Ginoo, marami na rin akong nabasang mga kwento tungkol sa pagbagsak ng mundo. Bagamat kayo ay malakas, hindi ba kayo nangangailangan ng mga tauhan para magtayo ng base? Wala akong ibang talento maliban dito. Ngunit mayroon akong lakas. Ako ay isang instruktor sa boxing. Siguradong makakatulong ako sa inyo. Tumigil ako sa paglalakad. Lumingon ako at tiningnan siya. Hinawakan ko ang aking baba at nag-isip ng ilang sandali. Tama ang sinabi ng taong ito. Ang sibilisadong sistema ay malapit ng tuluyang gumuho. Para makaligtas sa pagbagsak ng mundo, kailangan kong magtayo ng sarili kong ligtas na base. Para labanan ang mga zombie. Ang bilis ng paglaki ng mga zombie na ito ay napakabilis. Mahirap ding protektahan ang aking pamilya sa lahat ng oras sa pamamagitan lamang ng aking sarili. Sakay na. Nang makita niyang pumayag ako, labis na nagalak si Mengkui. Ang kanyang mga gamit, mga bagahe, hindi na niya kailangan ang kanyang sasakyan o kahit ano. Natatakot siya na baka iwan ko siya kung mahuli siya. Hindi rin siya naglakas loob na sumakay sa upuan sa tabi ng driver. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pisikal na lakas para umakyat sa likurang bahagi ng sasakyan. Ang tagumpay ni Mengkui ay nagbigay ng pag-asa sa iba. Hindi pala talaga ganap na walang awa ang taong ito. Gayunpaman, kakaunti pa lang ang sinasabi ng lalaking may katabaan. Pinutol ko na agad. Kahit gusto kong kumuha ng tao, imposibleng kumuha ako ng masyadong marami dito. Sapat na si Mengkui sa mga unang yugto, at ang katapatan ng taong ito ay isang problema pa rin. Kailangan ng dahan-dahang pagsubok. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang kakayahan ko at ang buhay ko. Gagamitin ko upang makamit ang iyong mga layunin. Mukhang matapang ang babaeng ito. Marahil ay makakagawa siya ng isang malaking bagay. Tinitigan ko ng malalim ang babae. Sakay. Tuwang-tuwa ang babae. Wala akong pahintulot. Hindi siya naglakas loob na pumasok sa upuan sa harap. Sa halip, sinubukan niyang umakyat sa likod ng truck nang hindi inaalintana ang kanyang hitsura. Pinagmasdan ko ang eksenang ito. Tumango ako ng palihim. Ang babaeng ito ay hindi lamang isang palamuti. At ang iba sa likod ay gusto ring gawin ang ginawa ng dalawang ito. Ngunit muli kong ginamit ang aking kapangyarihan ng hari, nagdulot ito ng pagyanig. Nagulat at natumba ang lahat. Nakilala ng isang veteranong tagahanga ng dagat ang ganitong uri ng maharlikang aura. Diyos ko!
Nagising na ang boss ng kapangyarihan ng hari. Bumalik sa sasakyan. Pinaandar ko ang sasakyan at nagpatuloy sa paglalakbay. Umabot ng 2.5 oras. Bago ko natagpuan ang isang service area sa gilid ng kalsada. Ngunit sinakop na ito ng mga zombie. Ang mga dumadaang naglalakad ay nais sanang pumasok dito upang magdagdag ng gasolina at pagkain. Ngunit nang makita nila ang malaking bilang ng mga zombie na nakatira dito, kinailangan nilang talikuran ang ideyang ito. Ngunit wala akong pag-aalala tungkol dito. Kapapasok pa lang ng malaking truck dito. Dumagsa ang isang grupo ng mga zombie. Hindi sila makapasok sa driver's seat. Sinubukan nilang umakyat sa likod ng truck para atakihin si Meng Kui at ang magandang babae. Nanginig sa takot ang dalawa sa likod ng truck. Hindi naglakas loob na sumilip. Binuksan ko ang pinto at direktang pumasok sa anyong hayop. Gamit ang baseball bat sa aking kamay, pinatay ko agad ang ilang mga zombie na umaakyat sa truck. At ang konvoy ng mga sasakyan na sumusunod sa akin sa likod ay dumating din sa service area na ito. Balak nilang magdagdag ng ilang supply pagkatapos kong linisin ang mga zombie. Ngunit ang kanilang pagdating, agad na nakaakit ng malaking bilang ng mga zombie na sumugod sa kanila. Sa kawalan ng pag-asa, kinailangan ng mga konvoy ng mga sasakyan na umalis. At ako, isang palo, isang patay. Mabilis kong napatay ang lahat ng zombie. Isang zombie lang ang natira para kay Meng Kui para mag-ensayo. Si Meng Kui ay tunay ngang isang coach sa pakikipaglaban. Lakas, bilis, ang reaksyon sa pakikipaglaban at iba pa ay mahusay. Pagkatapos kong magpakarga ng gasolina, matagumpay din niyang napatay ang zombie. Pagkatapos kong makumpleto ang mga supply, tinanong ko ang pangalan ng babaeng nakatsyong Sam. Kahit mukhang walang silbi ang babaeng ito dahil sa kanyang payat na mga braso at binti. Simula nang sumakay siya sa aking sasakyan, ay palaging nagpapakita ng magandang pag-uugali. Hindi siya sumigaw nang umakyat ang zombie sa sasakyan. Dahil dito, tumaas ang kanyang marka sa aking isipan. Ako si Liu Xiao. Nang makita ng babae na sa wakas ay tinanong ko ang kanyang pangalan. Agad siyang sumagot. Umupo ka sa upuan ng pasahero. Hindi mo na kailangang umakyat sa likod. Nagulat si Liu Xiao sa aking sinabi. Ipinapakita nito na kinikilala ako ng binatang ito. Opo, Panginoon. Muling nagulat ako sa kanyang pagtawag sa akin. Hindi man lang niya tinatanong ang aking pangalan. Ngunit direkta niyang iginagalang ako bilang Panginoon. Kaya niyang ibaba ang kanyang dignidad at posisyon. Ang mga taong tulad nito ay mas makakayanan sa mundo ng katapusan. Mabilis kaming umalis. Sa daan, muli kong natanggap ang tawag ng aking kapatid na si Eyu. Kuya, nasaan ka? Nakulong si Papa sa opisina ng ospital. Narinig ko na ang mga zombie sa ospital ang pinakamarami. Wala ring pagkain at tubig si Papa. Natatakot akong may mangyari sa kanya. May himig ng pag-iyak sa boses ni Eyu. Naririnig din ang boses ng ina sa tabi. Xiao Xing, kumusta ang eskwelahan nyo? Protektahan mo ang iyong sarili. Susubukan namin ng Papa mo na iligtas ka. Ma, huwag kayong mag-alala. Nakuha ko ang Azure Dragon Fruit ni Kai. Mas malakas pa sa natural type. Kuya, ikaw ba ang Azure Dragon sa video? Ang gwapo naman. Pagdating sa Devil Fruit, hindi na natakot si Eyu. Mag-isang oras kaming magkapatid na nag-usap sa telepono. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan ko rin ang aking ama. Sinabi ko sa kanya na isa na akong may kakayahan. At malapit ko na siyang mailigtas. Magtago siyang mabuti. Huwag maglakas loob na lumabas. Sa pagkakataong ito, nakaupo sa opisina. Ang balisa at walang magawang si Ikang ay nakampante na. Matapos magbili na mag-ingat. Tahimik na naghintay sa pagliligtas ng kanyang anak. Nang pumasok ako sa Lionhe sakay ng malaking truck. Gabi na. Ang mga lansangan sa sandaling iyon ay puno ng mga zombie na gumagala ng walang layon. Sa tahimik na gabi, ang dagundong ng malaking truck ay napakalakas. Ang mga taong hindi pa rin makatulog dahil sa takot, ay nagbukas ng mga bintana para tingnan ang sitwasyon sa labas. Hindi ako umuwi. Sa halip ay dumiretso ako sa Central Hospital. Dito nagtipon ang daan-daang zombie. Pagkababa ko ng kotse, agad akong nagpalit anyo sa anyong tao hayop. Ang kuryente ay bumalot sa baseball bat. At walang habas na pumatay sa mga zombie. Pumasok sa ospital. Walang makitang buhay na tao dito. Dito muna kayong dalawa maghintay. Kukunin ko si Papa at aalis na tayo. Pagkaalis ko, agad na nagtago si Meng Kui sa isang silid sa gilid. At hinarangan ang pinto ng maraming mesa at upuan. Naghihintay sa aking pagbabalik. Habang pinapatay ko ang mga zombie, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking ama. Pa, nasa ospital na ako. Saang opisina ka? Sa kabilang banda, si Ikang ay gutom at uhaw. At pinahihirapan pa ng mga zombie na walang tigil na kumakatok sa pinto ang kanyang pag-isip. Sa gabing ito,
Sa kanyang antok, siya ay natutulog at nagigising. Biglang nagising sa ingay ng cellphone. Nang makita niyang tawag ito ng kanyang anak, agad siyang nagising. Maraming zombie sa ospital. Hindi niya sinabi ang kanyang lokasyon. Sa halip, pinaalalahanan muna ako na mag-ingat. Hanggang sa tinawagan ko siya sa pamamagitan ng video call. Nang makita niya ang aking anyong dragon na nagpapakita ng lakas. Saka lamang napanatag si Ikang. At tinuro niya sa akin ang daan. Agad akong nakarating sa harapan ng isang opisina sa isang sulok. Narito ang 12 zombie na nagkukumpulan. Walang tigil nilang binabangga ang pinto. Marami na ring butas ang pinto. Kung hindi dahil kay Ikang na nagharang ng maraming mesa at upuan. Sana ay nakapasok na ang mga zombie at pinagpira-piraso siya. Inagaw ko ang bakal na tubo. At isa-isa kong pinasabog ang ulo ng mga zombie. Pagkatapos ay sinipa ko ang pinto at binuksan ito. Bagamat hindi maganda ang kalagayan ng aking ama sa loob. Ngunit buo ang kanyang katawan. Iyon ang pinakamagandang balita. Habang malakas na kumakain ng tubig at karne si Ikang na bigay ko, tinitigan niya ang malakas na dragon sa kanyang harapan. Ito ba ang kapangyarihan ng devil fruit na sinasabi niyo ni Xiaoyu? Sinamantala rin ni Ikang na nakakulong sa opisina ang pagkakataong ito. At nanood ng maraming video at komento sa communication channel ng God-Given Space. Mayroon na siyang ideya tungkol sa One Piece. Tumawa ako ng mahina. At basta ko nalang pinalo ng tubo ang isa pang zombie na pumasok. Ano? Gwapo ba ang anak mo? Bastos na bata. Sobrang gwapo. Sa maikling panahon ng pagtakbo ni Ikang, nasaksihan niya ang maraming taong pinatay ng mga zombie. Ngayon ay ligtas ang kanyang pamilya. Ito na ang pinakamagandang balita sa panahon ng apokalipse. Habang inilalabas ang aking ama sa ospital, nakikita ko pa rin ang ilang taong sumisilip sa mga butas ng mga nasirang bahay. Nang makita nilang umalis si Ikang kasama ang isang dragon, at sobrang lakas pa ng dragon, agad na may sumigaw, "Old tulungan mo ako." Nang marinig ni Ikang ang kanyang kasamahan na humihingi ng tulong, nag-aalangan siyang sinabi sa akin, "Xiaoxing, tulungan mo rin sila. Mga kasamahan ko sila. Nakakaawa sila. Anong mangyayari kung ililigtas ko sila? Kailangan ko pa ba silang isa-isang ihatid sa kanilang mga bahay? Kahit na makauwi sila. Posible kayang mabuhay ng ganito?" Hindi ko pinansin ang mga sigaw ng mga taong ito. Hinihila ko ang aking ama para makaalis agad. Nang dumaan kami sa kwarto ni Meng Kui at Liu Xiao, nilinis ko ang mga zombie na sumusubok bumangga sa pinto. At winasak ang pinto gamit ang isang pamalo. Dinala ko silang dalawa palabas. "Ginoo, Panginoon." Nang makita nila akong bumalik, agad silang magalang na nagsalita. Nagulat naman si Ikang. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Isang lalaking matipuno. Isang babaeng napakaganda. Bakit ganito ang paggalang nila sa kanyang anak? At narinig niyang malinaw. Tinatawag ng magandang babae ang kanyang anak na Panginoon. Oh and my God! Ang anak ko, ang dami palang ginagawa na hindi ko alam. Kahit na makapal ang mukha ko dahil sa 2 buhay na nabuhay ko, pakiramdam ko ay medyo nag-init ang mukha ko. Pero nagpanggap pa rin akong kalmado at sumagot. Mga nasagap ko lang sa daan. Pero halata sa tingin ni Ikang na hindi siya naniniwala. Para bang sinasabi niyang nagsisinungaling ako. Nawalan ako ng imik, at hindi na balak pang magpaliwanag. Dinala ko sila pabalik sa malaking truck. Pagkaupo ng ama ko sa passenger seat, pinabalik ko si Liu Xiao sa likod ng truck. Pagkauwi sa bahay, gulat na gulat ang kapatid kong si Ayu nang makita si Liu Xiao. Ang ganda ng babae. At anong tawag ng babaeng ito sa kanyang kapatid kanina? Panginoon. Ano na namang mga ginagawa ni Kuya sa labas? Naglakas loob pa siyang dalhin ang babaeng ito sa bahay. At saka, sino yung matipunong lalaki? Kahit sabihin niyang sundalo sa espesyal na unit ang lalaking yon, maniniwala pa rin ako. Tinawag pa si Kuya na boss. Sa ngayon, si Liu Xiao ay parang isang tapat na katulong. Magkadikit ang mga kamay sa kanyang tiyan. Tahimik na nakatayo sa likod ko. Halatang hindi alam ni Meng Kui ang gagawin. Bagamat pala kaibigan ang kanyang personalidad. Siyempre, pamilya ito ng kanyang pinaglilingkurang boss. Hindi niya alam kung paano siya makikitungo sa kanila. Sa huli, ang aking ina na si Zhang Hong ang kusang nagsalita. Nagugutom na ba kayo? Matapos malaman na malapit nang umuwi ang kanyang anak, hindi na rin siya natulog. Magdamag siyang nagluto. Para lang makakain ng mainit na pagkain ang kanyang anak at asawa. Ngunit hindi niya inaasahan na may 2 pang kasama ang anak niya. Sa gayon, medyo kinulang ang pagkain. Pero buti na lang marami akong inihandang delata. Magbukas na lang tayo ng ilan. At nakapaghanda ng isang malaking mesa. Nang makita kong nahihiyang nakatayo sina Meng Kui sa isang tabi, agad ko silang tinawag para sumabay sa amin kumain. Akmang lalapit na si Meng Kui. Ngunit sinabi ni Liu Xiao,
Bigyan niyo na lang kami ng delata. Hindi ako pwedeng sumabay sa mesa ng aking amo. Pagkasabi nito, lahat ng tao doon ay napanganga. Ang mapagdudang tingin ni EU ay nagpapabalik-balik sa mukha ng dalawa. Alam ko na, ito yung tinatawag na panunuyo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Nang batukan ko siya. Sa sobrang sakit ay napaluha siya. Hinawakan niya ang braso ko at kinagat ito. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ko mula sa aking bag ang mga devil fruit. Mayroon pa akong 2 devil fruit dito. Ang isa ay rumble fruit. Ang isa naman ay hindi ko pa alam kung ano. Kainin niyo na ito. Kapwa nagulat sina Mengqi at Liu Xiao. Hindi nila akalain na mayroon pa akong 2. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang matinding pag-asam. Si EU ay kuryosong kinuha ang 2 prutas at pinaglaruan ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang mga magulang ang kahanga-hangang prutas. Ngunit pagkatapos makita ni Ekang, ibinalik niya ito sa akin. Ibigay niyo na lang kay Xiaoyu ang isa. Matatanda na kami. Sayang lang kung kakainin pa namin. Nga, sapat na sa amin na protektahan mo kami. Masaya na kami doon. Ang ganitong mahalagang bagay. Siguradong mas malaki ang magiging gamit mo dyan. Mayroon na akong Azure Dragon Fruit. Siguradong mapapabilis ang pagpapalakas ko ng aking kapangyarihan. Kung kakainin niyo ang prutas, mabilis din kayong makakapatay ng mga zombie. Pagkatapos ay palitan ang pamamaraan ng pagsasanay sa haki. Ito ang mga puhunan para mabuhay sa panahon ng pagtatapos ng mundo. Ngunit pagkatapos magsalita ng matagal, tumanggi pa rin ang parehong magulang. Hindi na. Kung mayroon ka pang mas marami sa hinaharap, pwede mo kaming bigyan ulit. Ngayon, masyadong sayang kung kakainin namin ito. Ako'y walang magawa. Lumingon ako kay EU. Pumili ka ng isa. Matagal nang nakatingin si EU na sabik. Nang sa wakas ay siya na ang turn. Agad siyang naging masaya. Tiningnan niya ang 2 prutas sa kaliwa at kanan. Malaki ang reputasyon ng rumble fruit. Kung kakainin niya ito, siguradong ito ang pinakaligtas. Hindi niya alam ang pangalan ng isa pang prutas. Kung ordinaryong zone type lang ito, malaking lugi iyon. Ngunit pagkatapos mag-isip ng matagal, ibinalik pa rin niya sa akin ang rumble fruit. Ito na lang ang kakainin ko. Hindi mo kakainin ang rumble. Ang kakayahan ng isang logya na maging elemento ay napakalakas sa maagang yugto. At sino ang nakakaalam kung ano ang kakayahan ng isa pa? Sa loob ng Divine Gift Space, kayang alisin ng isang boat ng Demon Transformation Potion ang mga side effect ng Devil Fruit. At hayaan ng isang tao na kumain ng isa pang prutas. Kuya, sobrang lakas mo na ngayon. Tiyak na makukuha mo ang Demon Transformation Potion. Ang rumble fruit ay bagay sa'yo. Ito na lang ang kakainin ko. Sige na nga. Susuriin ko muna. Kung maganda ang kakayahan, saka mo kainin. Surin. Ang pahintulot para sa pagsusuri ng prutas ay bubuksan lamang pagkatapos maabot ang 1,000 puntos. Ang kasalukuyang puntos ni EU ay 0. Kaya hindi niya alam. Umuwi ako galing sa eskwela. At pumatay ng maraming sa tapat ng Central Hospital. Ang bilang ng mga zombie na napatay ko ay umabot na sa 1,000. Sapat na para magbukas ng isang pagsusuri. Ngunit pagkatapos marinig ni EU na kailangan ng 1,000 puntos para sa pagsusuri, agad siyang tumutol. Hindi pwede. Masyadong mahal ang 1,000 puntos. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi na niya ako hinintay na sumagot. Direkta niyang kinuha ang prutas na parang ginintuang mais. Isinubo niya ito. Sa isang lunok, naubos niya ito. Nagulat ako nang makita ko yon. Hindi ko inaasahan na direktang kakainin ni EU. Kung mahina ang prutas na ito, wala nang lugar para magsisi. Ngunit nakalunok na si EU ng 1 piraso ng laman ng prutas. Huli na ang lahat, kaya't dasal ko na lang na sapat ang lakas ng kakayahan ng prutas na ito. Ang lahat ng naroroon ay nakatitig ng mabuti kay EU na lumunok ng prutas. Inoobserbahan ang bawat pagbabago sa kanya. Kinakabahan ding nararamdaman ni EU ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Di nagtagal, nabalot ng enerhiya ang buong katawan niya. Nagsimula nang magbago ang kanyang katawan. At pagkatapos, mabilis na lumiit ang kanyang buong katawan. Naging kasing laki lang ng palad. Puting balahibo, gininto ang guhit, maliit na daga. Uri ng hayop. Agad na naintindihan ng lahat ang uri ng prutas. Ngunit mukhang hindi ordinaryo ang maliit na daga na ito. Posible na hindi ito ordinaryong uri. Kuya, ang lalaki nyo. Anong uri yan? Ordinaryong uri. Sinaunang uri. O mythical zone? Mythical zone yan. Nang marinig ko ang 3 salitang mythical zone, agad akong natuwa. Mukhang hindi nalugi ang kapatid ko sa pagsusugal. Ang mythical zone ay may espesyal na mga kakayahan. Ano ang kakayahan mo? Tignan mo. Habang sinasabi iyon, sumuot pababa ang katawan ni EU. Direkta siyang nagtago sa pagitan ng mga palapag. At walang umbok o sira sa lupa.
Para bang direktang nakipag-isa ang maliit na daga sa lupa. Di nagtagal, lumabas ang maliit na daga sa likod ko. At nagbagong anyong tao hayop. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kakayahan sa Devil Fruit. Ang pangalan ng prutas ko ay Animal Type Rat Fruit, Mythical Zone Money Storing Rat Form. Mayroong tatlong kakayahan. Ang makatawid sa lahat ng uri ng lupa at batong hadlang. Tulad ng paghukay sa lupa at pagdaan sa pader. Para sa akin, parang dumadaan lang ako sa isang kurtina ng tubig. Mayroon akong sariling espasyo ng kayamanan. Maaari itong mag-imbak ng mga bagay na walang buhay. Sabi ni Iyo, kinuha ang isang mop sa sulok ng dingding. At isiniksik ito sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Habang pinapanood ang mahaba at makapal na bagay na pumapasok sa kanyang dibdib. At tuluyang nawala. Ito pala ay isang personal na espasyo. Ang kanyang ina na si Zhang Hong ay inilapit pa ang ulo sa dibdib ng kanyang anak. At ipinasok pa ang kanyang kamay para kapain ito. Wala na. Pagkatapos ay ipinasok muli ni Iyo ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. At iniluwa ang mahaba at makapal na mop. Gaano kalaki ang espasyo mo? Ito ang pinakamahalagang tanong na pinagtutuunan ko ng pansin. Sa pagkakaalam ko, sa panahon ng unang bigay ng Diyos, walang kagamitan sa pag-iimbak. Kung magkakaroon man sa hinaharap. Hindi ko alam. Ngunit ang kakayahan ni Iyo. Kung malaki ang espasyo, maaari kang magdala ng maraming bagay nang hindi natatakot na mawala. Sa ngayon, 10 metro kubiko lamang. Ngunit sa pag-unlad ng prutas, ang espasyong ito ay dahan-dahang lalaki. Hindi pa tapos. Mayroon pa akong isang kakayahan. Mas nagulat ako. Ang paghuhukay sa lupa, pagdaan sa dingding at ang personal na espasyo ay maituturing na isang banal na kasanayan. Mayroon pa siyang ibang kakayahan. Ang pangalawang kakayahan ay ang paghahanap ng kayamanan. Nararamdaman ko ang aura ng kayamanan. At batay sa aura, malalaman ko ang lokasyon nito. Ngayon, ang aking saklaw ng pakiramdam ay maaaring sumakop sa kalahati ng Bayancheng. Grabe! Nang marinig ko ito, muntik na akong mapamura. Paghuhukay, espasyo at paghahanap ng kayamanan. Bigla kong naramdaman na hindi na gaanong kaakit-akit ang aking Azure Dragon. Ngunit isipin ang mga kakayahan ng Azure Dragon, marami rin ito. Una, mayroon itong kakayahang kontrolin ang tatlong natural na elemento ng hangin, apoy at kulog ng sabay. Pangalawa, mayroon itong kakayahang lumipad sa pamamagitan ng paghawak sa nagliliyab na ulap. Sa wakas, mayroon itong mas malakas na lakas kaysa sa iba pang mga hayop. Depensa. Bilis. Dagdag pa ang kakayahan sa paggaling. Kung ikukumpara sa dalawa, mas mahusay sa labanan ang Azure Dragon, habang ang maraming kayamanang daga ay nakatuon sa mga pandagdag na kakayahan sa labas ng labanan. Biglang medyo nalungkot ang boses ni Iyo. Ngunit mayroon din itong mga pagkukulang. Hindi tulad ng ibang zone type. Halos wala akong lakas at depensa kapag nag-transform ako sa anyong hayop. Wala talagang kakayahan sa laban. Ngunit kapag nag-transform ako sa anyong tao hayop, halos wala rin akong nakukuhang dagdag na lakas at depensa. Katulad lang ako noong ordinaryong tao pa ako. Pero ang bilis ko ay napakabilis. Tinatantya ko na ang dagdag sa bilis ay hindi bababa sa doble ng ibang mythical zone. Sa huli, ipinagmamalaki pa rin ni Iyo ang kanyang sarili. Hindi talaga ito isang Devil Fruit na magaling sa laban. Ngunit ang silbi nito ay mas malaki pa kaysa kay Azure Dragon. Paghanap ng kayamanan. Sa panahong ito, ano ang maituturing na kayamanan? Halos hindi na kailangang mag-isip. Ang Devil Fruit lang ang sagot. Siyempre, hindi rin naman ganap na totoo. Sa hinaharap magbubukas ang mga lihim na lugar. Ang kakayahan ni Iyo ay makakatulong sa amin na makakuha ng mas maraming benepisyo sa mga lihim na lugar. Tama. Ilagay mo ang Rumble Fruit na ito sa iyong treasure space. Dito lang ito ligtas. Matapos kong makita ang kakayahan ng EU Fruit, ibinigay ko sa kanya ang Rumble Fruit. At binigyan ko ang bawat isa sa kanila ng 30 puntos. Para makabili sila ng paraan para sanayin ang 3 colors haki. Kahit walang Devil Fruit. Basta masanay ng husto ang haki. Kaya mo ring maging malakas. Kahit may Devil Fruit ka. Kung mahina ang haki mo, unti-unti ka ring mawawala sa apocalyptic world. Pagkatapos, bumili rin ako ng ordinaryong military knife para sa bawat isa sa kanila mula sa God-given space. Pagkatapos ay lumabas kami ng bahay. Sa ibaba pa rin ay walang katapusan. Mga gumagalang zombie. Nag-transform ako sa Dragon Man. Pinalo ko ang isang zombie gamit ang batuta. Para mawalan ito ng kakayahang gumalaw. Tay, gamitin mo ang kutsilyong ito para tapusin siya. Nag-aalangan si Ikang. Kahit na zombie siya, tao pa rin siya noong nabubuhay pa. Hindi niya kayang gawin. Kuya, ako na ang bahala. Magbibigay ako ng halimbawa kay Papa. Pagkatapos niyang sabihin yon, binunot niya ang mahabang espada sa kanyang kamay.
Sa isang saksak ay pinatay niya ang isang zombie. Kumalat ang isang nakakasulasok na amoy. Kumunot ang noo ni Ekang. Ngunit bilang isang doktor, hindi naman siya natakot. Muli ko itong ginawa. Sinupil ang isang zombie. Sa pagkakataong ito, kusang nilutas ito ni Liu Xiao. Matapos ang demonstrasyon ng dalawang dalagita, sa wakas ay nagawa ni Ekang na kumilos ng mag-isa. Sumunod ay ang kanyang ina na si Zhang Hong. Napatay rin ang isang zombie. Para kay Meng Kui, kaya niyang lutasin ang isang zombie ng mag-isa. Bilang isang fighting coach, mas malakas din ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa kanyang pamilya. Ngayon ay mayroon na silang pamamaraan ng paglilinang ng haki. At ang paglilinang ng armament haki, nakasalalay sa sukdulang pagpapalakas ng katawan at walang katapusang pakikipaglaban. Ang pagpapatigas ng katawan sa labanan ay ang ugat ng pagiging mas malakas. Mag-ensayo muna kayo malapit sa bahay. Pupunta ako sa malayo para linisin ang mga zombie. Makipaglaban sa mga zombie. Bukod sa paglilinang ng katawan, ay ang pagkuha ng mga puntos. Ito ang pera sa panahon ng apokalipsis. Hindi lamang maaaring ipagpalit ng mga bagay mula sa God-given space. Maaari rin itong gamitin upang makipagkalakalan sa iba. Ang dating sistema ng pera ay bumagsak na. Kuya, sasama ako sa'yo. Nang makita ni Eyu na alis na ako, dali-dali niya akong niyakap sa braso at nagmakaawa. Pagkarinig nito, kumunot ang noo ko. Hindi pwede. Lilinisin ko ang isang pangkat ng mga zombie malapit sa bahay. Kung mapapagod kayo, makakauwi kayo para magpahinga. Masyadong mapanganib sumama sa akin. At hindi rin malakas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Nararamdaman kong may kayamanan sa Timog Kanluran. Maaari kitang samahan para maghanap ng kayamanan. Kayamanan? Nagulat ako sa sinabi ni Eyu. Anong iba pang kayamanan mayroon ngayon? Maliban sa devil fruit? Sige na nga. Sumunod ka sa akin ng mabuti. Huwag kang basta-basta tatakbo ng mag-isa. CJ. Sinabihan ko si Meng Kui. At dinala ko si Eyu patungo sa Timog Kanluran. Pareho silang nasa anyong tao hayop. Labis akong nagulat sa bilis ng Dobaoshu. Sa pamamagitan ng bilis at kahanga-hangang kakayahan sa paghukay, hindi man lang mahawakan ng mga zombie ang laylayan ng damit ni Eyu. Kahit na hindi gaanong maganda ang atake ni Eyu. Ngunit kaya rin niyang ubusin ang mga zombie sa pamamagitan ng pakikipaglaban habang umiiwas. Nang lutasin ko ang isang zombie gamit ang isang batuta, matagumpay ring napugutan ni Eyu ang isang zombie. Ngunit dahil sa madalas na paggamit ng kakayahan, hinihingal na siya sa pagod. Ngunit masaya pa rin siyang nagmamayabang sa akin. Kuya, napatay ko na naman ang isang zombie. Tinitigan ko ang ekspresyon ng dalaga na para bang gusto niyang purihin ko siya. Umiti ako. Ang galing talaga ng Xiaoyu ko. Nang marinig ang papuri ko, ang magagandang mata ng dalaga ay naging hugis gasuklay na buwan. At lumitaw ang mga dimples sa kanyang pisngi. Ngunit, paano ka magiging kampante sa gitna ng laban? Isang zombie ang sumugod mula sa likuran. Gusto nitong atakihin si Eyu. Nagulat siya, at agad na gustong tumakas sa pamamagitan ng paghukay. Ngunit ang malaking pagkaubos ng lakas ay pumigil sa kanya na makahukay. Palapit ng palapit ang zombie. Sa gitna ng panganib, pinalipad ko ang zombie gamit ang isang batuta. Hindi ko na kaya. Hinihingal na sabi ni Eyu. Hindi siya nagsikap ng husto sa loob ng isang buwan katulad ko. Wala rin siyang talento gaya ko. Sa tulong ng aking mga puntos, nakuha lamang niya ang kwalifikasyon upang magsanay ng pagiging dominante. Hindi pa niya nagigising ang pagiging dominante. Ang Dobaoshu ay hindi rin nagbibigay ng anumang dagdag sa lakas. Ang makipaglaban hanggang ngayon ay resulta na ng kanyang pagsasanay sa araw-araw. Ituro mo ang direksyon. Dadalin kita. Isinilid ni Eyu ang mahabang espada sa kanyang treasure space. Nagbago ng anyong hayop at lumundag sa aking balikat. Ang maliit na daga, kasing laki ng palad, ay kumikiskis sa aking pisngi na puno ng kaliskis ng dragon. Direkta akong nagbagong anyo bilang dragon. Isang nakabibinging dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong himpapawid. Ginulat nito ang maraming tao na nagtatago sa mga gusaling tirahan. Isa-isa silang sumilip. Nakita nila ang isang asul na dragon na tumataas sa himpapawid, nakatuntong sa mga ulap ng apoy. Umakyat ito sa mga ulap. Ang malaking asul na dragon ay dumating sa ating lungsod ng Mu. Malilinis kaya niya ang mga zombie sa lungsod ng Mu? Mayroon na namang kumuha ng video ng paglipad ng asul na dragon. Ini-upload ito sa channel ng komunikasyon ng God-given space. Hindi sila nangahas na lumaban sa mga zombie. Kaya nagtatago na lang sila sa loob ng bahay. Nakikipag-ugnayan sila sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng God-given space. Sa himpapawid ng lungsod ng Mu, ayon sa direksyon na itinuro ni Eyu, mabilis akong nakarating sa lugar kung saan sinabi niyang may kayamanan. Sa loob ng kagubatan,
Si Iyue, na nagbagong anyo bilang daga ng kayamanan, ay masigasig na sumisinghot gamit ang kanyang maliit na ilong. Habang papalapit sa kayamanan, mas tumitindi ang kanyang nararamdaman. Bumaba ako mula sa himpapawid. Pagkabagsak ko sa lupa, nagbalik ako sa anyong tao hayop. Mabilis kaming tumakbo papunta sa loob ng kagubatan. Hindi gaanong matao rito. Kakaunti rin ang mga zombie. 3 o 4 lang na zombie ang nagkalat. Madali ko silang nalutas. Ah! Itigil mo! Bigla. Sumigaw si Iyu. Sa ilalim ng isang malaking puno ng pino. Isang lalaking mukhang bastos ang may hawak na isang pulang hugis pusong prutas. Sa mga sandaling iyon, sobrang excited siya. Tumakbo palabas ng lungsod. Balak magtago sa liblib na labas ng lungsod. Ngunit natagpuan niya ang devil fruit na ito sa kagubatan. Hindi siya tagahanga ng One Piece. Hindi niya alam kung anong prutas ito. Ngunit mula sa forum ng God-given space, alam niya na anumang bagay ay isang napakahalagang bagay. Hahaha! Ang biglaang yaman na ito ay mapupunta sa akin, kay Wang Defa. Habang sinasabi ito, binuka niya ang kanyang bibig na puno ng dilaw ng ngipin at akmang kakagatin ito. Nagbago ang aming ekspresyon ni Iyu. Huli na. Direkta akong nagbuga ng mainit na hininga. Pagkatapos ay mabilis kaming tumakbo ni Iyu. Nakita kong ligtas ang bunga ng demonyo sa abo. Dali-dali ko itong kinuha. Matapos maranasan ng isang apokalipsis, wala na akong awa. Si Iyu ay medyo nakokonsensya. Hindi ito tugma sa edukasyong natanggap niya. Sa apokalipsis, batas ng gubat ang umiiral. Ang kalakasan ay katwiran. Kung wala akong ganitong lakas, at makuha ang bunga ng demonyo at matuklasan ng mas malakas. Pareho rin ang kahinatnan ko sa taong ito. Tumango ng bahagya si Iyu. Bagaman pangalawang araw pa lamang ng apokalipsis. Ngunit mula sa forum ng God-given space, nakita rin niya ang kapangitan ng pagkatao. Bagaman naiintindihan ng kapatid ko ang aral na ito, ngunit nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Mahigpit akong niyakap sa braso, at magkasama naming tinitigan ang bungang ito. Pulang hugis pusong bunga, na may itim na kulot na marka. Bilang 2 bihasa sa One Piece, nakilala nila ang bungang ito. Ito ang pinakamahal na bunga sa mundo ng One Piece. Katulad ng Nika Fruit, nagkakahalaga ito ng 5 bilyong belly. Ito ang Surgery Fruit. Ang taong nakakuha ng Surgery Fruit sa nakaraan ay isang kilalang makapangyarihang tao. Ngunit ang bastos na lalaking ito ay walang pagkakatulad sa makapangyarihang taong nasa isip ko. Sa tingin ko, namatay ang bastos na lalaking ito hindi nagtagal matapos kainin ang bunga. At ang Surgery Fruit ay muling nag-respawn sa ibang lugar sa mundo. At kinain ng tunay na makapangyarihang tao. Ang mga bunga ng demonyo sa apokalipsis ay katulad ng sa mga. Sa sandaling mamatay ang isang gumagamit ng kapangyarihan, ang bunga ay muling magre-respawn ng sapalaran. Kaya sa huling bahagi, nagkaroon din ng malalakas na manlalaban na ng huli ng mahihinang gumagamit ng kapangyarihan. Sinusubukang makuha ang muling nag-respawn na bunga. Ngunit napakababa ng tsansa ng tagumpay. Dahil walang makahula sa lokasyon kung saan ito magre-respawn. Kuya, pwedeng ibigay ang Surgery Fruit kay Papa. Tiyak na magugustuhan niya ang bungang ito. Agad na naisip ni Ixing ang pinakamagandang hantungan ng Surgery Fruit. Ang aming ama na si Ikang ay isang siruhano. Tiyak na magiging interesado siya rito. Nakuha na ang kayamanan. Muli akong nagbagong anyo bilang isang Azure Dragon. Hinayaan ko si Iyu na umupo sa aking likod. Mabilis na bumalik sa bahay. Habang ang lakas ng katawan ng mga magulang ay hindi sapat. Umuwi na sila para magpahinga. Si Liu Xiao ay masigasig na naglilingkod sa dalawa. Naikinailang nila. Si Meng Kui naman ay nag-iisa pa ring lumalaban sa ibaba. Nililinis ang natitirang mga zombie. Alam niya na hindi sapat ang basta sumandal sa akin. Kung gusto niyang maging mahalaga sa hinaharap, kailangan din niyang magkaroon ng sapat na lakas. Marami ring tao sa ibaba ang sumusubok na pumatay ng mga zombie. Sa huli, ang mga produktong mapapalitan sa Divine Granted Space ay masyadong kaakit-akit. Ngunit kahit na ang pinakamurang paraan ng paglilinang ng 3-color haki, ang bawat isa ay nangangailangan ng 10 puntos. Ibig sabihin, kailangan nilang pumatay ng 10 zombie. Kinuha nila ang mga kutsilyo, pala, mga kahoy na pamalo at iba pang sandata na magagamit sa bahay. Sinubukang makipaglaban sa mga zombie. Ngunit ang lakas ng mga zombie, bilis, ang depensa ay malayo na mas mataas kaysa sa kanila. Paminsan-minsan, may mga taong inaatake ng mga zombie. O nahahawa at nagiging bagong zombie pagkatapos mahuli. Nang makita ako ni Meng Kui na bumalik, agad niya akong iniulat sa sitwasyon pagkatapos kong umalis. Salamat sa pagsisikap mo. Kung pagod ka, magpahinga ka na. Nasiyahan ako sa ipinakita ni Meng Kui. Ang ganitong uri ng pagsisikap at desperadong espiritu ay isang garantiya ng kaligtasan sa mundo ng apokalipsis. Hindi. Gusto ko pang ipagpatuloy ang paglaban.
Pagkatapos kong bigyan siya ng mga puntos para makabili ng paraan ng paglilinang ng 3-color hockey. Bagamat hindi pa rin siya nakakagising ng hockey. Ngunit malinaw na nararamdaman ni Mengqi na ang bawat isa niyang laban ay nagpapahintulot sa kanyang pangangatawan na bahagyang bumuti. Isa siyang boxing coach. Ang kanyang pisikal na kalagayan ay halos umabot na sa sukdulan. Matagal na siyang hindi nakaranas ng ganitong uri ng kagalakan sa pagpapabuti ng lakas. Kaya naman lubos niyang pinahahalagahan ang pagkakataong ipinagkaloob ko sa kanya. Kung wala ako, bagamat tiwala siyang kaya niyang pumatay ng 10 zombie. Ngunit tinatayang aabutin ng hindi bababa sa 5 araw. CJ, magdahan-dahan ka. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Pagkatapos, umakyat ako sa itaas kasama si Iyo. Pumasok. Nakita kong minamasahe ni Liu Xiao ang mga binti ng kanyang ina na si Zhang Hong. Bagaman maganda ang pangangatawan ng mga matanda, malaki na rin ang kanilang edad. Pagkatapos ng matinding laban, masakit ang buong katawan nila. Bagaman hindi tama ang pamamaraan ni Liu Xiao, nakakagaan pa rin na may nagmamasahe. Nakaramdam pa rin sila ng ginhawa. Panginoon, nang makita niya akong pumasok, agad na magalang na bumati si Liu Xiao sa akin. Talagang maunawain ang batang ito. Sa tingin ko, maganda ang aking pagpili. Si Mengqi at Liu Xiao, parehong may potensyal na paunlarin. Pagkapasok sa bahay, agad na bumitaw si Iyo sa aking braso at tumalon papunta sa kanyang ama. Tay, may dala kaming magandang bagay para sa'yo. Sabi niya. Ipinagmamalaki niyang kinuha ang Operation Fruit mula sa kanyang dibdib at inilagay sa harap ni Ikang. Ang Operation Fruit mula sa uri ng Paramecia. Tay, doktor ka, kaya siguradong magugustuhan mo ang kakayahan nito. Nang makita ni Liu Xiao ang Operation Fruit, bahagyang nanginig ang kanyang puso. Ngunit agad niyang pinakalma ang kanyang sarili. At patuloy na masigasig na minasahe ang mga binti ni Zhang Hong. Labis siyang nasindak sa kanyang puso. Lalong nagpasalamat sa kanyang desisyon. Si Ikang naman ay hindi gaanong nagulat. Hindi niya kasi napanood ang One Piece. Kinuha niya ang Operation Fruit mula sa kamay ng kanyang anak. At mausisang tiningnan ito. Operation Fruit, pagkatapos kainin, makakapag-opera ba ako? Iyon ang kanyang naging konklusyon base sa pangalan ng prutas. Pero marunong naman akong mag-opera. Mas magiging detalyado pa ba ang operasyon ko? Agad na ipinaliwanag ni Iyo sa kanya. Ang Operation Fruit ay maaaring lumikha ng isang space bubble. Sa loob nito, maaari mong putulin ang anumang bagay. At maaari kang mag-teleport dito. Medyo magulo ang paliwanag ni Iyo. Nang makita niyang hindi pa rin maintindihan ng kanyang ama, humanap siya ng video tungkol sa Operation Fruit. Ipinakita ko isa-isa kay tatay ang mga kakayahan ni Lau. 1,452 lalong nagulat si Ikang. 1,453 talagang kahanga-hanga ang mga devil fruit. 1,454 ngunit. 1,455 matanda na si Papa. 1,456 sa inyong magkapatid na lang ang prutas na ito. 1,457 kung malakas kayo ni Mama. 1,458 mapapanatag na ako sa paggawa ng sarili kong mga bagay. 1,459 kung hindi, lagi ko pa ring isipin ang pamilya. 1,460 sinadya kong sabihin yon. 1,461 naniwala naman si Ikang pagkarinig noon. 1,462 bilang mga magulang, 1,463 ayaw nilang maging pabigat sa kanilang mga anak. 1,464 sa isang kagat ng aking ama, 1,465 kumalat sa bibig ang hindi masarap na lasa. 1,466 dali-dali namang ipinaliwanag ni Iyo nang makita siyang sumimangot. 1,467 lahat ng devil fruit ay hindi masarap. 1,468 huwag mong iluluwa. 1,469 huwag mong nguyain. 1,470 nukin mo agad. 1,471 isang kagat lang sapat na. 1,472 dali. 1,473 damhin mo ang kapangyarihan ng devil fruit sa iyong katawan. 1,474 tingnan mo kung magagamit mo. 1,475 sinunod ni Ikang. 1,476 sa paggabay ng kapangyarihan sa katawan. 1,477 dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at pumindot. 1,478 isang transparent na harang ang lumitaw sa kanyang paligid. 1,479 tiningnan ang mop na hindi kalayuan.
1,480 sa isang isip, 1,481 ipinagpalit niya ang kanyang pwesto sa mop. 1,482 nang makita ito, 1,483 tuwang-tuwa kami ni iyo. 1,484 subukan mo ring putulin ang lahat ng bagay. 1,485 binunot ni Ekang ang military knife na nakalagay sa tabi niya na ginagamit sa pagpatay ng mga zombie. 1,486 itinarak niya ito sa mesa. 1,487 agad na nahati sa dalawa ang mesa na parang gawa sa papel. 1,488 tay. 1,489 hiwain mo ako. 1,490 subukan mo akong hiwain. 1,491 tuwang-tuwang lumundag si Iyu sa harap ng kanyang ama. 1,492 para hiwain siya. 1,493 natahimik si Ikang. 1,474 bagamat narinig na niya sa anak niya ang tungkol sa kapangyarihan ng Operation Fruit. 1,475 pero nang marinig ang kahilingang hiwain siya. 1,476 naramdaman pa rin niyang kakaiba. 1,477 hindi kaya. 1,478 hindi pa gaanong magaling ang operasyon ni Papa. 1,479 lalong nagulat si Ikang. Talagang kahanga-hanga ang devil fruit. Ngunit, matanda na si Papa. Itago niyo na lang magkapatid ang prutas na ito. Kung mas malakas kayo ni Mama, mas mapapanatag akong gawin ang gusto ko. Kundi, lagi ko pa ring isipin ang pamilya. Sinabi ko yun ng sadya. Naniwala naman si Ikang pagkarinig. Bilang mga magulang, ayaw nilang maging pabigat sa kanilang mga anak. Sa isang kagat ng kanyang ama, kumalat sa bibig ang hindi masarap na lasa. Nang makita siyang sumimangot, agad na ipinaliwanag ni Iyu. Masama ang lasa ng lahat ng devil fruit. Huwag mong idura. Huwag mo yain. Lunukin mo agad. Isang kagat lang ang kailangan. Dali. Damhin mo ang kapangyarihan ng devil fruit sa iyong katawan. Tingnan mo kung magagamit mo ito. Sinunod ni Ikang. Sinundan ang gabay ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Bahagyan niyang itinaas ang kamay at pumitik. Isang transparent na harang ang lumitaw sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang mop na hindi kalayuan. Sa isang pag-isip, nagpalit sila ng pwesto ng mop. Nang makita ito, tuwang-tuwa kami ni Iyu. Subukan mo ulit ang kakayahang putulin ang lahat. Binunot ni Ekang ang kanyang militar na kutsilyo na ginagamit niya sa pagpatay ng mga zombie na nakalagay sa tabi. At tinaga ang mesa. Ang mesa ay agad na nahati sa dalawa na parang gawa sa papel. Pa, taga mo ako. Subukan mo akong tagain. Tuwang-tuwang lumundag si Iyu sa harap ng kanyang ama. At hiniling na tagain siya nito. Natahimik si Ikang. Kahit na narinig na niya sa kanyang anak ang tungkol sa kapangyarihan ng Operation Fruit. Pero nang marinig niya ang hiling na tagain, nakaramdam pa rin siya ng kakaiba. Hindi kaya pwede. Hindi pa masyadong bihasa ang operasyon ni Papa. Paano kung masaktan kita? Hindi nakinig si Iyu. Pero kahit anong pakiusap niya, ayaw ni Ikang siyang saktan. Sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa ibang lugar at sumubok. Maghanap ng mas maraming devil fruits. At makakapaghari tayo sa Bayan Cheng. Napukaw ng suhestyon ni Iyu ang aking interes. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Mayroon siyang kakayahan na gawin ito. Kung sa Bayan Cheng lang tayo magde-develop, masyadong sayang. Maraming devil fruits pa ang hindi natutuklasan. O kaya pagkatapos mamatay ng isang may kakayahan, ang kanyang bunga ay nag-refresh na at hindi pa nakukuha ng iba. Kung sasamantalahin ko ang pagkakataong ito, at gagamitin ang talento sa prutas ni Iyu para mangolekta ng mas maraming devil fruits, hindi lamang mapapataas ang lakas ng aking pamilya, kundi magiging isang napakalaking halaga din ito ng mga mapagkukunan. Sa hinaharap, kapag pamilyar na ang mga tao sa gumuhong mundong ito, at nakatayo na sa kanilang sariling mga paa sa pagtatapos ng mundo, maglalabasan na rin ang iba't ibang puwersa. Bagamat malakas ako, wala pa akong lakas para igupo ang buong mundo. Ang mga prutas na ito ay maaaring gamitin para makipagkalakalan, para makuha ang mga bagay na pinakakailangan ko. O kaya ay gamitin para akitin ang mga malalakas, para gawin silang aking mga tauhan. Ngunit hindi ko talaga mapalagay ang kaligtasan ng aking pamilya. Nakita ng aking ama ang aking pag-aalala. Xiao Xing, huwag kang mag-alala. Ngayon, mayroon na ring kakayahan sa devil fruit ang iyong ama. At may tulong pa ni Binibining Liu at Mang Meng. Okay lang kami. Poprotektahan ng iyong ama ang iyong ina. Tama ang sinabi ng iyong ama. Huwag kayong mag-alala at gawin niyo ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Sa mga tulong na ibinigay mo sa amin,
Kaya na naming mabuhay sa katapusan ng mundo. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Aalagaan namin ang ating mga magulang. Medyo natutuwa ako. Okay ang 2 taong kinuha ko. Kung gayon, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking mga magulang. Maglilipat pa ako sa inyo ng tig-negatibo, 400 puntos. Para mas mabilis kayong lumakas. Dahil iminungkahi ito ng aking kapatid at naaprobahan. Kailangang isagawa ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, muli sa pamamagitan ng espasyo ng biyaya ng Diyos. Gumastos ako ng 10 puntos para magtatag ng isang grupo ng komunikasyon. At isinama ko ang aking mga magulang, kapatid na babae, Meng Kui, at Liu Xiao. Sa ganitong paraan, kahit umalis ako, makakausap ko pa rin ang aking pamilya anumang oras, para malaman ang kanilang kalagayan. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, umalis ako sa bahay kasama si Iyu. Sumakay sa malaking truck na nakaparada sa harap ng pintuan, at nagtungo sa labas ng lungsod. Saan tayo pupunta? Ipinapasa ko sa iyo ang problema sa direksyon. Ikaw ang daming daga. Kahit hindi mo maramdaman ang mga kayamanan, dapat may silbi pa rin ang iyong intuisyon. Pumunta tayo sa probinsyal na lungsod sa kanluran. Maraming tao doon. Malaki ang lungsod, kaya mas malaki ang posibilidad na may lalabas na bunga ng demonyo. Sinusunod ang intuisyon ng daming daga. Nagmaneho ako patungo sa kanluran ng lungsod. Sa daan, paminsan-minsan kaming bumababa ng sasakyan at naglalaban. Kapag naubos na ang aming lakas, bumabalik kami sa truck para magpahinga habang naglalakbay. Ngunit sa huli, hindi komportable ang malaking truck. Pagpasok namin sa probinsyal na lungsod, patuloy pa rin kaming dumiretso patungo sa kanluran. Mas maraming zombie dito kumpara sa lungsod ng Mu. At may mga sundalo rito na organisadong nililipol ang mga zombie. Naggangalit ang mga baril at kanyon, na nagpapaurong sa maraming zombie. Ngunit maliban kung ang kanilang core ay sumabog, may kakayahan pa rin silang gumalaw. At hinarang ng militar ang aking malaking truck. Operasyong militar sa unahan. Bawal dumaan dito. Sa direksyong iyon, may bagong tayong kanlungan. Ang aming hukbo ang nakapalibot dito, kaya talagang ligtas dito. Mayroon ding regular na supply ng pagkain at tubig. Salamat. Talagang ginagawa ng bansa ang makakaya nito upang pigilan ang sakunang ito. Sayang, hindi kayang labanan ng sibilisasyon ng tao ang sakunang ito. Para malaman ang kanilang kalagayan. Sa halip, ibinalik ko ang sasakyan at piniling umiwas dito. Mahirap pangaralan ang taong gustong mamatay. Sa ngayon, wala tayong kapangyarihang panghimasukan ang mga bagay na ito. Nagmaneho kami pabalik sa Sangandaan kung saan kami nanggaling. Matapos maglakbay ng mga 7 o 8 kilometro pahilaga. Muli kaming nagmaneho pa kanluran. Hindi ito pinaligiran ng militar. Nagwawala pa rin ang mga zombie. Paminsan-minsan, makakakita ka ng mga taong nakikipaglaban sa mga zombie na gumagamit ng mga gusali bilang depensa. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para patayin ang mga zombie at agad na bumabalik sa kanilang mga bahay. Pagkatapos magpahinga, lumalabas ulit sila para maghanap ng pagkakataong pumatay ng mga zombie. Lahat ay naghahanap ng paraan para mabuhay sa gitna ng apokalipse. Bagamat hindi ako nakahanap ng bunga, nakahanap ako ng mas magandang bagay. Ang sasakyang ito ay sinasabing isang off-road vehicle. Sa totoo lang, para itong armored vehicle na pangsibilyan. Maliban sa kawalan ng sistema ng pagpoposisyon at sistema ng armas. Sobrang tibay nito. Ito ang modelo ng sasakyan na pinapangarap ko. Sa sandaling ito, isang binata ang nakadepende sa isang Mengshi warrior. Gumawa siya ng butas sa pinto ng sasakyan. Pagkatapos, pumasok siya sa sasakyan at inilabas ang isang mahabang sibat. Pinagsasaksak niya ang mga sumasalakay na zombie. Bagamat mahirap tamaan ang ulo, sa paglipas ng panahon, mapapatay niya ang ilang zombie. Ipinark ko ang malaking truck sa tabi ng Dongfeng Mengshi na ito. Kasama si Iyu, tumalon ako pababa. Aktibo ang Dragonkin form. Ang makapal at mabigat na baseball bat ay walang sinasanto. Maganda ang gamit ng bat na ito. Kahit na mayroon na akong puntos para kumuha ng isang mabilis na espada. Ginagamit ko pa rin ang bat na ito. Nang makita ng binata na nagtatago sa sasakyan na may isang malaking truck na biglang huminto sa tabi niya. Kinabahan siya. Liu. Si Kinglong, Azure Dragon ba yan? Rarambulan din ba ako ni Kinglong? Habang nag-iisip siya ng kung ano-ano, nalinis ko na ang lahat ng zombie dito. At kumatok ako sa salamin ng bintana. Maingat na binuksan ng binata sa armored vehicle ang pinto. Alam niya na kung gugustuhin ng Kinglong na ito, madali niyang masisira ang kanyang sasakyan. Kaya mas mabuti pang sumunod na lang. Isang truck, kalahating kargamento ng diesel.
Gusto ko ang sasakyan mo. Hindi ito pagnanakaw. Isang truck at diesel kapalit ng Mengshi ko. Bagamat lugi ako, mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko. Tutal, hindi na rin naman magagamit ang truck pagkatapos kong palitan ang sasakyan. Mas mabuting ipagpalit na lang ito. Tungkol naman sa diesel, hindi ko rin naman mauubos. Hindi naman siya tanga. Mabilis niyang naintindihan ang pakay ko. Gusto niyang magpayaman ng walang puhunan. Oh, wala akong hinihingi. Isama niyo po ako. Sa inyo na ang sasakyan. Matapos ang halos 2 araw na pagtataguyod sa mundo ng katapusan, lubos na niyang naunawaan ang nakakatakot na katapusan. Ngayon na mayroong malakas na maaasahan, kailan pa siya maghihintay? Natahimik ako bigla. Ang kapal ng mukha ng taong ito. May gagawin pa ako. Hindi kita maaaring isama. Ganito na lang. 30 puntos. Sapat na para makapagpalit ka ng 3-color hockey training method. Oh, isama niyo na ako. Nag-aral ako ng survival skills sa ilang. Marami akong kayang gawin. Mahilig siya sa katapusan ng mundo. Nagpagawa pa siya ng makapal na armored vehicle para sa sibilyan. At naghanda ng kumpletong kagamitan para sa survival sa labas. Tignan mo itong sasakyan. Pinagawa ko ito. Pati na rin ang mga kagamitan. Pinaghandaan ko. Marami talaga akong kayang gawin. May gagawin pa ako. Hindi kita pwedeng isama. Pero pwede kitang tulungan na linisin ang mga zombie sa loob ng villa mo. Sa 30 puntos na pampalit sa hockey training method, kaya mo ring unti-unting lumakas. Medyo nakakainis. Pero ayos na rin na makakapagpalit ng hockey training method. Pumasok kami ni Iyu kasama ang binata sa loob ng kanyang villa. Pinatay ang kanyang mga na-zombified na pamilya at asong alaga. Mag-aral kang mabuti ng hockey. Pwede ka ring maging malakas sa mundo ng katapusan. Oh, ako nga pala si Lintian. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kung gusto kitang hanapin, saan kita mahahanap? Sobrang determinado sa akin. Pero wala namang masama kung sabihin ko rin sa kanya. Kung ang taong ito ay may tunay na talento, sa hinaharap, maaari ko siyang kunin at gawing sariling gamit. Ako si Ixing, nakatira sa Bayancheng. Kung kaya mong maglakad papuntang Mu City, pag-iisipan kong tanggapin ka. Siksing, maglakad lang papuntang Mu City. Kaya kong gawin yon. Sa totoo lang, walang silbi ang pagpatay ng mga zombie. Kahit putulin mo ang ulo ng zombie, ang mga patay na zombie na ito ay kakainin ng ibang mga zombie. At magdudulot ito ng ebolusyon. Kung gusto mong tuluyang puksain ang mga zombie, kailangan mong sunugin ang mga ito. Tuluyang sunugin ang kanilang mga bangkay. Gayunpaman, kapag sinusunog ang mga bangkay ng zombie, ang naipong masamang enerhiya sa kanilang katawan ay kakalat sa hangin. Magpapataas ito ng konsentrasyon ng zombie virus sa hangin. Mas madaling mahahawa ang mga taong mahina ang katawan. At ang zombie virus ay mabilis na dadami sa mataas na temperatura. Magiging mas malakas pa ito. Mahirap itong pagpilian. Ang tanging paraan ay magsanay ng hockey. Ang hockey ay proseso ng pagpapalakas ng katawan. Kapag napalakas mo ang iyong katawan, hindi ka matatakot sa zombie virus at mga zombie. Ang ibang paraan ay pansamantala lamang. Sana mas malaki pa ang espasyo ng iyong imbakan. Para madala natin lahat ang diesel. Ngayon, limitado ang ating gasolina. Limitado rin ang lugar na maaari nating hanapin. Gira! Akala mo ba hindi ko gusto? Hindi ganoon kadali ang pag-develop ng kakayahan ng isang bunga. Bawasan mo ang pagkain ng mga basurang pagkain. Kung pagod ka, pumunta ka sa Divine Shop at bumili ng water meat. Makakatulong ito para mapunan ang iyong lakas. Pagkarinig ko nito, bigla akong sumigla. Nang marinig kong may kayamanan, agad akong na-excite. Hindi na rin ako bumaba ng sasakyan para pumatay ng mga zombie. Sa halip, sinubukan kong umiwas. At nagmaneho ako ng mabilis patungo sa direksyon na itinuro ni Iyu. Nang sa wakas ay makarating kami malapit sa aming patutunguhan. Natuklasan naming hindi ito ganoon kasimple. Isa itong pabrika. At nilagyan ng barbed wire sa labas. Maraming maliliit na makina at sirang mesa at upuan ang itinambak sa harap para harangin ang mga zombie. Sa likod ng harang, may mga taong gumamit ng mga kagamitan mula sa pabrika para baguhin ang ilang mahahabang kutsilyo. Ginamit ito para patayin ang mga zombie na sumusubok sirain ang harang. Marami-rami pang tao ang naglalakad sa loob ng pabrika.
Sinisigurong walang butas o kulang, para hindi makaakyat ang mga zombie. Kung may makitang zombie na umaakyat sa alambreng bakod, agad may lalapit na may hawak na parang sibat. Mahabang patpat na may nakakabit na talim, itutusok pababa sa zombie. Mukhang naging isang panimulang ligtas na lugar na ito. Ang paggawa nito ay nagpapatunay na hindi basta-basta ang nag-organisa rito. Maghintay ka sa loob ng sasakyan. Medyo marami ang zombie sa labas. Hindi angkop para sa iyo ang magsanay. Kuya, mag-ingat ka. CJ. Baliw ang batang to. Hintayin na lang natin siyang pagpira-pirasuhin. Diyos ko, mali ba ang nakita ko? Ang lakas ng batang to. Naakit ko ang mga zombie sa paligid. Pero hindi ko pa rin ginagamit ang anyong dragon. Dahil narating ko na ang antas ng copper skin. Ang maayos ko ng katawan dagdag pa ang isang buwang pagsisikap sa pag-ehersisyo. Nagbigay sa akin ng matibay na pundasyon. Direktang nagising ang haki ng isang henyo. Dagdag pa ang dobleng epekto ng pasibong pagpapahusay at aktibong bilis ng pagsasanay. Mabilis ang pag-unlad ng haki ko. Nakarating ako sa antas ng copper skin sa ikalawang araw ng pagsisimula ng pagwawasak. Ang tinatawag na copper skin. Siyempre, hindi literal na balat na parang tanso o bakal. Ang pagpapalakas ng katawan ay mula sa labas papasok. Ang balat ang unang pananggalang ng katawan. Ang pagpapalakas ng balat hanggang sa maging matibay. Malaki ang mababawas sa impact na natatanggap ng katawan. Ang kakayahang magpagaling at ang puwersa ng pagbalik kapag umaatake. Ito ang unang pagbabago ng katawan sa pag-ehersisyo. Lakas, depensa, bilis. Ang kakayahang magpagaling at iba pa ay ganap na napahusay. Kahit hindi ako maging dragon dahil sa Azure Dragon Fruit, nagbibigay pa rin ito ng tiyak na pagpapahusay sa katawan sa karaniwang anyo ng tao. Kaya ko nagagawang pumatay ng zombie kahit hindi ko ginagamit ang aking kakayahan. Madali ring pumatay ng zombie. Kakayahang magpagaling 300 kilometro. Madali ring pumatay ng zombie. At mas tumataas ang hirap sa pagpatay ng zombie nang hindi ginagamit ang kakayahan. Mas mabilis ang pag-unlad ng haki. Alam ko ang sasakyan niya. Ito ay Dongfeng Mengshi. Kabilang sa civilian na armored vehicle. Kaya naman niyang paandarin ang sasakyang ito palayo sa kumpol ng mga zombie. Ngunit sadyang huminto sa harap ng aming pintuan. Siguradong may balak sa aming base. Ano kaya ang gusto niyang gawin? Agawin ang aming base. Sasabihin ba natin sa pinuno? Bilisan mo, pumunta ka kay Lao Zhang. Pinuno, may isang magaling na mandirigma sa labas. Mag-isang pumatay ng daan-daang zombie. At may dala pang Dongfeng warrior na nakaparada sa harap ng pintuan. Sa tingin ng mga kapatid, may balak siya sa ating base. Talagang isang magaling na mandirigma. Napakadali niyang pumatay ng mga zombie. Nagdulot ito sa akin ng matinding pressure. Kung ang taong ito ay may masamang balak sa ating base, kakayanin ba natin siyang labanan? Makalipas ang isang oras, nalinis ko na ang lahat ng mga zombie sa harap ng hilagang pintuan ng pabrika. Habang winawasiwas ang aking mga nananakit na braso, mabilis akong lumapit sa pintuan ng pabrika. Kukuha lang ako ng isang bagay sa loob. Ano ang kukunin mo? Hindi ko naman pwedeng sabihin na kukuha ako ng devil fruit. Mukhang nakatago sa isang tagong lugar ang devil fruit dito. Kung hindi, matagal na itong nakain ng mga taong ito. Kukuha lang ako ng mga gulay. Pagkasabi ko nito, mas lalo akong nakumbinsi na gusto niya talaga ang aming base. At gusto niya akong dayain para pagbuksan ko siya ng pintuan at agawin ang base. May sinasabi sa estratehiya ng digmaan na nagkukunwaring dadaan para sakupin ang kalapit. Bagamat isa lamang siyang ordinaryong manggagawa. Nagbabasa rin siya ng estratehiya ng digmaan paminsan-minsan. Hindi niya ako maloloko. Kulang pa nga ang pagkain para sa amin. Maghanap ka na lang sa ibang lugar. Tama. Huwag mo kaming subukang lokohin. Maghanap ka sa ibang lugar. Paano kung gusto ko talagang kumuha? Hindi man ako mabait na tao. Ngunit hindi ako basta-basta pumapatay ng tao. Sana marunong silang makisama. Marami kami, matatakot ba kami sa'yo? Kung kaya mo, pumasok ka. Sige, tingnan natin kung sino ang matatakot. Huwag mong isipin na matatakot mo kami. Ngayon pa lang, hinihintay na kitang pumasok. Kung ganon, tingnan natin kung paano ka makakayanan. Sa sandaling iyon, kumalat ang isang di nakikitang aura. Para sa mga manggagawa, para silang nakaharap sa isang maringal na hari. Nanginig sa takot ang kanilang mga puso. May ilan pa ngang biglang napaluhod sa lupa. Ang pinakaduwag pa nga ay nahimatay sa takot.
Tanging si Lao Zhang at ang ilan na nagsimula ng magsanay ang nakatingin sa akin ng diretsyo. Talagang haki ng hari. Haki ng hari. Ulo, papasukin mo siya. Hindi nakakahiya kahit siya ang gawing pinuno. Ang malakas ang hari. Hindi nakakahiya. Matapos kong ilabas ang haki ng hari ko, hindi ko na balak makipagnegosasyon pa sa kanila. Sobrang pag-aaksaya lang ng oras. Ang baseball bat sa aking kamay ay nababalot ng isang patong ng itim na liwanag. Isang malakas na hampas. Ang mga hadlang na pinaghirapang ilagay ng mga manggagawa ay nasira. Hinawakan ng mahigpit ni Lao Zhang ang kanyang sandata. Ngunit sa huli ay hindi naglakas loob na sumalakay. Mas mabuting maging tapat. Isipin kung sino ang mas matigas, ang ulo mo o ang ulo ng zombie. Xiao Yu, halika. Narinig ni Iyo na nanonood ng palabas ang tawag ko. Agad niyang binunot ang susi at lumundag pababa ng kotse. Tumalon-talon siyang tumakbo papunta sa akin. Habang inaamoy niya ang kanyang maliit na ilong, inakay niya ako papunta sa likod ng kamalig. Sino kayo? Umalis kayo. Mga batang walang galang. Anong sinabi mo? Naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Mamaya'y isasabit kita sa may pintuan para ipakain sa mga zombie. Yo, may dala ka pang magandang dalagita. Saan mo yan nakuha sa club? Mamaya magsaya kayong dalawa kasama ang mga binata sa pabrika. Siukin, may pumapatay. Lalabanan kita. Mga kapatid, sige, sugurin natin. Inaapi ang mga babae natin. Hindi natin dapat palampasin ang masamang taong ito. Kung minumura ako, baka hindi ako magagalit. Pero mumurahin ang sariling pamilya. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa akin ng dugo. Xiao Yu. Madalas, ang kasamaan ng puso ng tao ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga zombie. Ngayon, kaya mo nang pumatay ng mga zombie. Pero kaya mo bang lumaban? Gumuho na ang sistema. May nang-api at nanghiya sa'yo. Dapat bigyan mo siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Para makaligtas sa mundo ng kawalan, kailangan mong itago ang hindi kailangang awa. Kung hindi ako ginagambala, hindi ako manggugulo, pero kung ako ay ginambala, kahit sa malayo papatayin ko. Isa siyang gumagamit ng kapangyarihan ng devil fruit. Pasensya na. Huwag mo akong patayin. Parang awa mo na, palayain mo kami. Wala kaming ginawa. Xiao Yu. Mga patakaran ng mundo ng kawalan. Lipulin ang lahat ng mga ugat. Ngayong nailagay na ang puot. Alisin na ang lahat ng panganib. Kuya, patay na ang mga taong bumabati ko sa'yo. Wala silang kasalanan. Pakawalan mo na sila. Xiao Yu. Ito ang mundo ng kawalan. Kahit maliit na hindi pagkakaintindihan ay maaaring humantong sa pagtatalo. Ngunit kapag may alitan, palaging nagtatapos sa kamatayan o pinsala ng isang panig. Sa nakaraang buhay ko, akala ko, sapat na ang patayin ang mga taong may alitan sa akin. Akala ko, sapat na akong walang puso. Ngunit namatay pa rin ako dahil sa pagiging mabait ko noong sandaling iyon. Sa buhay na ito, mas gugustuhin ko pang matawag na demonyo, kaysa magkaroon ng kahit katiting na awa muli. Dumating sa lugar na naramdaman ni Iyo. Ito ay isang bodega sa kantina ng pabrika na nag-imbak ng pagkain. Marahas kong sinira ito gamit ang isang patpat. Natagpuan ko ang devil fruit na naipit sa ilalim ng isang basket ng prutas. Isa pa ring uri na hindi ko kilala. Ngunit pagkarating ko sa pintuan ng pabrika, nakita kong may nagmaneho na ng kotse ko. Kahit na kinuha ni Iyo ang susi. Palaging may mga eksperto sa pagbubukas ng lock sa mga tao. Direkta akong nagbagong anyo bilang isang Azure Dragon at dinala si Iyo sa langit. Hindi nagtagal at nakita ko na ang sasakyan ko. Sumugod pababa ang Azure Dragon. Sa isang pagtama, tumaob ang sasakyan. Boss, pakiusap, huwag mo akong patayin. Pakiusap. Bumalik sa sasakyan. Buong magdamag na tahimik si Aoyue dahil sa kanyang kapilyuhan. Talagang natakot siya sa paraan ng aking pagpapasya at pagiging walang awa ngayong araw. Para bang hindi niya ako tunay na kapatid. Kuya,
Nakakatakot ka kanina. Xiao Yu, tandaan mo na katapusan na ng mundo. Maliban sa ating pamilya, hindi tayo dapat magtiwala agad sa kahit sino. Kuya, nabuhay ka bang muli? Kuya, nabuhay ka bang muli? May ipinakita ba akong kahinaan? Bakit bigla itong sinasabi ng batang ito? Nag-imbak ka ng maraming pagkain. Pinilit mo pa si nanay na mag-leave para iuwi ako. Sobrang determinado ka. Sigurado akong may alam ka. At simula nang umuwi ka, parang hindi na kita kilala. Para bang iba ka ng tao. Sa tingin ko, dalawa lang ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kung hindi ka nabuhay muli, ay kinontrol ka ng ibang nilalang. Nang sabihin niya ang huling pangungusap. Pahina ng pahina, humihina ang boses ni Iyo. Hindi siya makatingin sa akin. Natatakot siya na baka hindi na ako ang kanyang tunay na kuya. Aray! Ang baho mo talagang kuya. Kuya, alam kong hindi mo ako pababayaan. Kuya, paano ka namatay sa nakaraan mong buhay? Malakas ba ako sa nakaraan mong buhay? Saka sina nanay at tatay. Okay lang ba sila? Patay na kayong lahat. Pero sa buhay na ito, kung sino man ang maglakas loob na saktan kayo, pupuksain ko ang buong angkan niya. Pagkaalis sa pabrika, nagpatuloy kami sa paglalakbay pakanluran. Nang makasalubong kami ng mga grupo ng zombies sa daan, bababa na tayo para makipaglaban sa mga zombie. Para sanayin ang haki, hindi ko na rin gagamitin ang kakayahan ng Azure Dragon. Hindi pa nagigising ang haki ni Iyo. Mahina pa ang lakas niya. Sa tulong ng bilis ng multi-treasure rat, kaya niyang lumaban sa mga zombie ng may kahusayan. Naglakbay sila ng 3 araw papuntang kanluran. Sa loob ng 3 araw, wala na kaming nakitang devil fruit, kaya medyo nawala na ang unang sigla ni Iyo. Nagduda pa siya kung may problema ba sa kakayahan niya. Pero sinabi ko sa kanya, na normal lang iyon. Noong nakaraang buhay, nabuhay ako hanggang sa ikalawang panahon ng Divine Gift. Ayon sa estadistika ng isang malakas na organisasyon, mayroong mahigit 10,000 iba't ibang nagtataglay ng kapangyarihan. Mas marami kaysa sa kulang 100 devil fruit sa mga. Pero kung ibabahagi sa halos 10 bilyong tao sa buong mundo, napakaswerte ko na nakakuha ako ng 5 devil fruit sa loob ng ilang araw. Mahirap nang mangyari yon. Kuya, pumunta tayo sa direksyong iyon. Itinuro ni Iyo ang isang maliit na daan sa tabi ng sangang daan. Nagulat ako nang tumingin ako sa mapa. Papunta iyon sa loob ng malaking bundok. Maraming tao nga ang tumakbo sa loob ng malalim na bundok noong nakaraang buhay. Kahit nakataka sila sa pagbabago, nawala naman ang pagkakataon nilang umunlad. Sa huli, namatay sila sa loob ng kagubatan. Nararamdaman kong may magandang bagay doon. Hindi rin sigurado si Iyo. Dahil masyadong mahiwaga ang intuisyon. Nagtitiwala ako sa kanya. Agad akong nagmaneho papunta sa bundok. Walang zombie na nakaharang sa daan. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Sobrang bilis. Itinaas ni Iyo ang kanyang binti sa harapan. Habang iwinawagayway ang kanyang binti at kumakain ng merienda. At nanonood ng mga video at nagbabasa ng mga post sa Divine Gift Space. Hahaha. Nakakatawa. Kuya, may nabasa akong post. May nagrereklamo dahil hindi siya nakakuha ng devil fruit. Yeah. Teka. Anong klaseng ekspresyon yan? Alam mo ba kung sino ang nagrereklamo? Sa tingin ko kahit sino, ay hindi maaaring magkaroon ng ganito nakakatawa. Si Oda. Hi. Hahaha. Siguro galit na si Oda. Hahaha. Hindi mo alam itong post na ito. Ngayon ay kumakalat na sa loob ng Divine Space. May mga tao pang ang gustong magpaturo kay Oda ng haki techniques. Ang resulta, sinabi ni Oda, na isa lamang siyang simpleng tagaguhit, na walang alam sa haki. Hahaha. Sa pag-alala ko sa nakaraang buhay, parang hindi naman sumikat si Oda. Kahit na ang Divine Space ay gumamit ng mundo na gawa niya, wala na itong kaugnayan sa orihinal na may akda. Habang dumidilim na ang langit, balak kong iparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada para magpahinga ng isang gabi. Pagliko ko lang sa isang paanan ng bundok, bigla akong nakakita ng ilaw sa unahan. Kung may ilaw, ibig sabihin may tao. Ngunit sa panahon ng katapusan, hindi mapagkakatiwalaan ng ibang tao. Bagaman ako ay malupit, hindi ko naman sasaktan ang mga inosenteng tao. Mahirap sukatin ang puso ng tao sa panahon ng katapusan, kaya't masyadong mapanganib na basta-basta na lang makituloy. Mas mabuting magpahinga ng maingat sa labas. Ipinark ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Gamit ang liwanag mula doon,
Balak kong magpalipas ng gabi dito. Kinuha ni Iyo ang mga gamit sa pagkakamping mula sa likod ng sasakyan. At inilatag ang isang malaking tolda sa lupa. Bagaman mapanganib ang panahon ng katapusan. Sa aking mainat na pangangalaga, hindi naman natatakot si Iyo. Sa halip, nakadarama siya ng excitement. Kuya, bakit? Sigaw ng zombie. Ano ang sigaw ng zombie? Ang sigaw ng zombie ay ang galit ng mga zombie. Ang sigaw ng zombie ay ang ungol ng zombie. Pero kailan ka ba nakarinig ng zombie na umuungal? Ang katawan ng mga zombie ay nabubulok, pati na rin ang kanilang vocal cords. Kaya hindi sila makabigkas ng tunog. Ngunit habang nag-evolve ang mga zombie, ang kanilang katawan ay unti-unting maghihilom. At unti-unting magkakaroon ng mga pangunahing tungkulin ng katawan. Tulad ng pagsasalita. Ngunit kung gustong makapaglabas ng tunog, kailangan ay isa man lang itong bituing zombie. Isang bituin. Ang mga zombie na bagong silang palamang ay mga walang antas na zombie. Maliban sa mas malakas at mas matigas ang buto, hindi sila mahirap talunin. Kahit na ang ordinaryong tao ay may pagkakataong patayin sila. Kapag nilamon nila ang laman at dugo, at natapos ang pag-aayos ng katawan. Sa pagkakataong ito, mas mabilis ang kanilang bilis. Kaya rin nilang gawin ang mga kilos ng pakikipaglaban na tulad ng tao. Sa pagkakataong ito, isa na silang bituing zombie. Tinatawag ding mga meat zombie. Upang talunin ang isang meat zombie, kailangan ay umabot ka man lang sa copper skin realm. Hindi na ligtas dito. Bumalik ka sa sasakyan. Titignan ko ang nasa unahan. Kung meat zombie lang, ayos lang. Kung ito ay dalawang bituing zombie, mapanganib na tayo. Sa ngayon, isa pa lang akong nasa copper skin realm. Upang talunin ang isang zombie, kailangan ay umabot sa iron bone realm. Ngunit ngayon pa lang ay 5 o 6 na araw pa lang mula nang magsimula ang apokalipse. Hindi dapat ganoon kabilis ang pag-evolve ng mga zombie. Dinala si EU sa armored car. Pagkatapos kong maging dragon, binuhat ko ang bakal na pamalo papunta sa lugar kung saan nagmula ang ungol. Nang makalapit ako, doon ko lang napagtanto na ang lugar na naglalabas ng liwanag ay isang luma at sirang templo ng Taoist. Templo ng Thunder Ancestor. Nakatago sa kabundukan. Napakarumi. Tiyak na hindi ito isang templo ng Taoist na binalot ng sekular na komersyo. Dito magkakaroon ng mga tunay na Taoist. Saklolo. Halimaw. Nagdilim ang isip ko. Napakaraming kalbo. Napakahina ng mentalidad. Itataas ko na sana ang aking paa upang pumasok sa templo ng Taoist. Nang makita kong ang luma at sirang pader ng pangunahing bulwagan ng templo ay biglang gumuho. Isang matandang lalaki na may itim na balat, nakasuot ng damit ng Taoist, nasisiraan ng ulo at sumusugod sa mga tao upang kagatin sila. Nakakalat sa lupa ang ilang bangkay ng mga biktima. Ang eksena ay lubhang kalunos-lunos. Narinig ng matandang Taoista ang ingay. Lumingon siya at tumingin. Nang magtama ang aming mga mata, sa loob ko'y nasabi kong hindi ito maganda. Hindi lamang taong bangkay. Isa itong zombie. Kahit kumakain, itinutuwid ng matandang Taoista ang kanyang mga paa at kamay. Ang isang pares ng tuyot na kamay ay puno ng matutulis na kuko. 4 na matutulis na pangil sa kanyang bibig. Maliwanag na ito ang mga katangian ng isang zombie. Ang zombie ay karagdagang ebolusyon ng laman-taong bangkay. Pinalakas nito ang katawan gamit ang maraming zombie virus. Nagresulta ito sa pag-ipon ng virus sa katawan bago matunaw. Ang naipong virus ay nagiging sanhi ng paninigas ng katawan ng zombie. Ngunit lumikha rin ito ng katawang bakal. Mahirap itong patayin. Mabuti na lamang, ang kanyang nakamamatay na bahagi ay nasa ulo pa rin. Hanggat pinuputol o dinudurog ang ulo, maaari pa rin itong mamatay. Sa ganitong liblib na lugar, saan siya kukuha ng napakaraming virus para mag-evolve? Itinapon na ng matandang Taoistang zombie ang kalahati ng kinakain niyang bangkay. Tumalon ito at sumugod sa akin. Bagaman matigas ang katawan ng zombie, ngunit sa pagtalon na ito, narito na ito sa harap ko. Dali-dali kong itinaas ang baseball bat para ipagtanggol ang sarili. Kumagat ang zombie. 4 na malalalim na marka ng ngipin ang lumitaw sa baseball bat. Sa mukha ng zombie, bigla akong sumuka ng mainit na hininga. Sinunog lamang nito ang kanyang balahibo at damit. Bagaman medyo sunog ang balat, hindi naman ito malubha. Umungol ang matandang Taoistang zombie. Iwinasiwas ang matutulis na kuko at muling sumugod. Raiming bagua.
Bagaman hindi nito magagawa ang bawang chin. Ngunit ang baseball bat na nababalot ng kuryente, talagang may ilang kapangyarihan ng Raiming Bagua, kasabay ng isang malakas na dagundong. Pagkatapos ay narinig ang isang bahagyang tunog ng pagkabali ng buto. Ang bungo ng zombie na ito ay kasing tigas ng bakal. Ang customized na mas makapal at mas mabigat na baseball bat na ito ay direktang nabali. At ang nakuhang tagumpay ay bahagya lamang nakapagpabuka ng isang maliit na bitak sa kanyang bungo. Muling umungol ang matandang taoistang zombie. Ang mabahong matutulis na pangil ay kumagat sa aking leg. Kuya, Xiao Yu, magtago ka sa ilalim ng lupa. Maghintay ka hanggang mapatay ko siya bago ka lumabas. Akala ko isa lamang itong laman na bangkay. Hindi ko akalain na isa pala itong 2-star na zombie. Ang ganitong uri ng zombie ay may kakaibang lakas. Balat na tanso, butong bakal. Hindi na ito kayang ipagtanggol ng armored vehicle ng sibilisasyon ng tao. Alam din ni Yu na hindi siya makakatulong. Dali-dali siyang nagbagong anyo bilang isang multi-treasure rat. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, medyo hinihinal ako. Ang magkasunod na paggamit ng hot breath at malakas na output ng kidlat, naging dahilan para mabilis maubos ang aking lakas. At ang pagpalo kanina ay nagdulot din ng pagdaloy ng dugo sa loob ng aking katawan. Muling tumalon ang zombie na matandang pari. Mabilis na nilapitan ako. Ang 10 tuyot at maitim na daliri ay parang mga kuko. Diretso itong sumugod sa akin. Sumigaw ako ng malakas. Hinawakan ng isang peres ng kuko ng dragon ang pulso ng zombie. Nagsimula ang dalawa na maglaban. Kahit na umabot sa 2-star ang zombie. Sa teorya, kailangan ng isang taong may Iron Bone Realm para labanan ito. Ngunit dahil sa katawang pinalakas ng Azure Dragon, sandali akong nakipaglaban sa zombie. Naglaban ang dalawang panig. Muling sumubok na kumagat ang zombie. Nagdesisyon ako sa aking puso. Ibinaba ko ang aking ulo. Ginamit ko ang sungay ng dragon sa aking ulo para tamaan ang noo ng zombie. Ang sungay ng dragon ay medyo matulis. Malakas itong tumama sa kanyang socket ng mata. Sumigaw ang zombie sa sakit. Malubhang nasugatan ang ulo. Kung ang ordinaryong nilalang ay tinamaan nito, tiyak na patay na ito. Ngunit walang pakiramdam ng sakit ang zombie. Inatras niya ang kanyang ulo. Inalis ang ulo mula sa sungay ng dragon. Agad na sumigaw ito ng malakas. Bahagyang yumuko ang kanyang mga braso. Kumislap ang aking mga mata. Ang mga zombie ay may matigas na mga limbs. Dahil sa pag-ipon ng zombie virus sa laman. Kapag ganap na nitong pinagsama at hinihigop ang mga zombie virus na ito, muli nitong maibabalik ang flexibility ng mga limbs. Ngayon, ang mga braso ng zombie na ito ay bahagyang yumuko. Ipinapakita nito na pinapabilis nito ang pagsipsip at pagsasama ng zombie virus. Hindi na ito maaaring magpatuloy. Bumulyaw ako ng isang malakas na sigaw. Iwinaksi ang mga bisig ng zombie. Nagbagong anyo bilang isang Azure Dragon at lumipad pa itaas. Agad na humampas ang buntot ng dragon. Kaya't napatakbo ang zombie. Bumagsak ang isang kidlat. Mas lalong nasunog ang kanyang katawan. Hindi mabilang na talim ng hangin ang lumabas sa bibig ng dragon. Kahit na ang zombie ay may balat na tanso at butong bakal. Nagkaroon pa rin ito ng hindi mabilang na sugat. Sa paggalaw ng hangin at ulap, sumugod pababa ang Azure Dragon. Hinawakan ng dalawang kuko ng dragon ang mga bisig ng zombie at itinaas ito. Ang zombie na hindi makatayo ng matatag dahil sa malakas na hangin ay hindi makapaglaban. Direktang dinala ng Azure Dragon sa kalangitan. Bumulyaw ako. Nagbigay ng lakas ang mga kuko ng dragon. Gusto kong punitin ang zombie sa dalawa. Ngunit ang zombie ay naglalabas din ng lakas papasok. Hindi ko ito magawang punitin. Masyado pa ring mababa ang aking antas. Bagaman kaya kong pigilan ang zombie matapos magbagong anyo bilang Azure Dragon. Ngunit ang patay nito ay hindi rin madali. At sa maikling sandaling ito, nararamdaman ko na ang pagod. Kung gagamitin ko lamang ang anyo ng dragon para lumipad, mas matagal pa akong makakatiis. Kung makikipaglaban, hindi ito maaaring magpatuloy ng masyadong mahaba. Muli akong lumipad sa alapaap. Malakas kong ibinagsak ang zombie sa ibaba. Kasabay ng isang malakas na dagundong. Ang katawan ng zombie ay direktang tumama sa mataas na rebulto na nakalagay sa pangunahing bulwagan ng templo ng Taoismo. Ngunit paano mapipigilan ng rebulto na gawa sa putik ang matigas na katawan ng zombie? Direktang nawasak sa hindi mabilang na piraso. Bumagsak ng malakas ang zombie sa lupa. Ang katawan ay puno ng sugat. Ngunit hindi pa rin ito bumagsak. Bumagsak din ako sa lupa. Muling nagbagong anyo sa anyong tao. Humihinal ako. Ito ang unang beses na ginamit ko ang buong lakas ng anyo ng Azure Dragon sa labanan. Talagang napakalakas. Ngunit para sa aking sarili ngayon, masyado pa itong mahirap. Ang lakas ni Kaido.
ay dahil kaya niyang puksain ang isang bansa ng mag-isa. Ang prutas ng Azure Dragon ay dagdag lamang. At ako'y lubos na umaasa sa Azure Dragon Fruit. Ang lakas na kaya kong ilabas ay malaki ang kaibahan. Kuya, kumain ng karne. Bumalik na ang aking lakas.